Nagsisimula ang ating bagong kwento sa isang makulimlim na hapon, at sa gitna ng kalsada ay mayroong isang karwahe na papaalis para tumungo sa kanilang mahabang paglalakbay. At sa likod nitong karwahe ay mayroong mga iilang mga armadong tao na kanilang binabantayan ang kulungan na nasa likod ng karwahe. At sa loob ng kulungan ay nandito ang mga nakakulong na mga babae habang malalim ang kanilang iniisip sa sobrang kalungkutan dahil sila ay mahihiwalay sa kanilang mga pamilya. At iniisip nitong babae na ito raw ang pinakamahusay niyang pasya, ang kapatid niya na si Chengzi, bilang nag-iisang survivor ng kanilang pamilya ay dapat na mabuhay siya ng maayos sa kanyang hinaharap na kinabukasan. Ngunit napatigil sa pagtakbo itong apat na mga kabayo nang mayroong isang lalaki na hinarang ang kanilang gitna na kanya silang pinapatigil, sinisigaw pa nitong lalaki na pakawalan raw nila ang kanyang kapatid na babae. Nang nakita ng babae na talagang dumating ang kapatid niyang lalaki na si Chengzi ay masyado siyang nagulat na kanyang iniisip na bakit pinuntahan pa siya dito ng kanyang kapatid. Ngunit nakaramdam ng kaba itong babae nang kanyang nakita na ang mga nakabantay sa kanila ay kanila nang hinahanda ang kani-kanilang mga armas laban sa kanyang kapatid. Kaya ang tangi na lang ginawa nitong dalaga ay kanyang sinigawan ang pinuno ng mga kumuha sa kanya, na kanya itong pinapakiusapan na patigilin niya ang kanyang mga tauhan. Idinagdag pa ng dalaga sa pinuno ng mga kumuha sa kanya na diba't nangako ito sa kanya na hindi niya sasaktan ang kanyang kapatid basta sumama lang siya sa kanila. Tumugon naman itong lalaki na pinuno na huwag na raw niya siyang pagsabihan dahil alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit itong si Chengzi nang kanyang nakita ang pinuno ng grupo na kumuha sa kanyang kapatid ay dali-dali siyang tumakbo upang kanya itong atakihin gamit ang kanyang hawak-hawak na bakal na pamalo. Sigaw sabi pa niya sa lalaking pinuno, na hanggat hindi pa raw siya namamatay ay walang pwede na kumuha sa kanyang kapatid na babae. Ngunit sa hindi inaasahan ni Chengzi dahil agad siyang sinalubong ng malakas na suntok nitong lalaki na kumuha sa kanyang kapatid, dahil sa sobrang lakas ng suntok ng lalaki ay halos hindi na makahinga itong si Chengzi na tumulo ang kanyang mga laway. Nang nakaluhod na sa harapan ng lalaki si Chengzi ay sinabihan naman siya ng lalaki na isa lang raw siyang basura na walang anumang lakas at hindi kayang protektahan ang kahit sinong tao sa kanyang pamilya. Habang nagsasalita pa ang lalaki ay nanginginig naman ang katawan nitong si Chengzi na napamura sa kanyang sarili, samantalang itong kanyang kapatid naman na babae ay kanyang sinigawan si Chengzi na huwag na siyang magbabalak na tumayo at lumaban. At mayroon namang isang bilog na bagay ang inihagis ang lalaki kay Chengzi na kanyang sinabi na kunin raw niya itong awakening stone, binili raw ito ng kanyang kapatid na babae para sa kanya at magagamit pa raw niya ito sa kanyang mga panggastos kapag kanya itong ibebenta. Dagdag pa ng lalaki kay Chengzi na kapag siya raw ay nananatili na isang basura na hindi kayang mag-awaken ay mananatili lang siyang walang kapangyarihan sa kanyang buong buhay. Dahil sa mga binanggit na mga salita ng lalaki ay nanginginig ang buong katawan nitong si Chengzi na hindi maalis ang kanyang tingin sa lalaki na kumuha sa kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali ay wala na lang nagawa itong si Chengzi kung hindi sumisigaw na huwag nilang dalhin ang kanyang kapatid na babae, habang patuloy pa rin na nanginginig ang buo niyang katawan dulot ng suntok ng lalaki. Sa kabila ng mga nangyari ay nagising si Chengzi sa kanyang masamang panaginip sa nangyari sa kanyang nakaraan noong kinuha ang kanyang kapatid na babae nang wala man lang siyang nagawa. At nang gagalaiti na lang itong si Chengzi na napahawak sa kanyang mukha na kanyang iniisip na muli na naman daw niyang napanaginipan ang kanyang alaala noong nangyari sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Bakit pa ulit-ulit na lang niya itong naalala noong panahon na kinuha ang kanyang kapatid ng isang lalaki na hindi niya kilala? Hindi raw talaga niya makakalimutan ang mukha ng walang awa na lalaki na dumukot sa kanyang kapatid. Kinakailangan raw talaga niyang lumakas, upang mahanap niya ang kanyang matandang kapatid na babae, at ang tangi lang niyang clue upang mahanap ang kapatid niyang babae ay ang mukha ng tao na kumuha sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan ni Chengzi dahil mayroong 3 mga kalalakihan na bigla na lang winasak ang bubong ng bahay na kanyang tinutuluyan. Ang mga tao pala na dumating sa bahay na tinutuluyan ni Chengzi ay pinapangunahan ng Vice Settlement Manager na si Zhao Jijia. Sinabi pa niya kay Chengzi na ang bayad sa pansamantalang paninirahan sa buwan na ito ay katulad pa rin, mayroon raw ba siyang pera ngayon, tama raw ba siya? Siya raw ay masyadong naghirap sa pagtatrabaho doon sa bukid. Sayang naman na hindi nila mapapakinabangan ang pera na kanyang mga kinita. Sa biglaan na pagsingil ni Jijia kay Chengzi ay sinigawan siya ng ating bida na nakabayad na daw siya para sa buwan na ito, sa ngayon ay wala na siyang natitirang pera. Pero kahit na ganoon ay nakangiti lang itong si Jijia,
na kanyang sinabihan si Chengzi na dahil ayaw raw niya na makipagtulungan sa kanya ay kanya na lang uutusan itong kanyang mga bantay na tingnan ang buong loob ng bahay kung mayroon bang maaring mapakinabangan dito at kanya din silang uutusan na turuan din siya ng leksyon. Sa ibinigay na utos ng manager nitong dalawang maskulado na lalaki ay agad hinawakan ng isa ang ulo ng ating bida, na kanilang hinahanda ang kanilang sarili na bigyan ng parusa si Chengzi sa pagmamatigas nito na magbayad sa kanila. Makalipas ang ilang mga sandali ay natapos na ang dalawang kalalakihan na kanilang turuan ng leksyon si Chengzi at makikita na lang itong ating bida na hindi na lang nakapagsalita sa ginawa sa kanya nitong tatlong mga walang awa na kalalakihan. Habang papaalis ang tatlo na bitbit ang natirang pera ni Chengzi para sa kanyang panggastos sa pagkain ay nakangiti pa na nagsaad si Jejia sa ating bida na malinaw naman daw na mayroon pa siyang natitirang pera, pero sinabi pa rin niya sa kanila na wala siyang pera. Kung ibinigay niya sa kanila agad ito ng mas maaga ay sana hindi niya sinapit ang nangyari sa kanya ngayon. Sa isip-isip naman itong ating bida habang inis na hindi naman daw masakit ang mga suntok at mga sipa na ibinigay nila sa kanya kanina dahil matagal nang nasanay ang kanyang katawan sa paulit-ulit nilang ginagawa sa kanya. Sa tingin raw ba ni Jejia na hindi niya alam kung ano ang kanyang layunin kung bakit niyang paulit-ulit itong ginagawa sa kanya. Madalas daw siyang pumupunta dito upang maghanap kung ano ang maaring kanyang maging kasalanan upang mayroon siyang pagkakataon na siya ay magulpi. Sabay sinuntok ni Chengzi ng sobrang lakas ang kanyang bituka, at sa sobrang lakas nito ay hindi niya mapigilan na mamimalipit sa sakit. Kasabay nito ay kanyang isinuka ang awakened stone na kanyang itinago sa loob ng kanyang katawan upang hindi ito makita ni Jejia kapag ang tao na yun ay tumungo dito para maghanap ng mga bagay na maaari niyang mapakinabangan. Iniisip din ng ating bida habang dahan-dahan niyang kinuha ang awakened stone na nahulog sa sahig na ang dahilan lang raw kaya niya iniingatan itong awakened stone ay sa loob ng 3 taon mula noong kinuha ang kanyang matandang kapatid na babae ay paulit-ulit niyang inimbestigahan ang awakened stone na ibinigay sa kanya noong panahon na yun. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisiyasat nitong awakened stone ay ni isa ay wala siyang nahanap na anumang bagay na mayroong kaugnayan para kanyang mahanap ang lalaki na yun. Ang tangi lang raw niyang clue upang mahanap ang kanyang kapatid na babae ay ang tao na nagbigay sa kanya nitong awakened stone. Kung mahahanap niya ang lalaki na yun ay malaki ang pagkakataon na kanya din mahahanap ang kapatid niya na babae. At tungkol naman itong awakened stone ay maaari din niya itong gamitin kung maaari ba siyang magkaroon ng kapangyarihan na nag-awaken. Basta tumuntong na raw ang kanyang edad sa 16 na taong gulang ay maaari na niya itong magagamit upang gisingin ang kanyang innate skill na marahil natutulog sa kanyang katawan. At hinati ang seal sa 3 kategorya. Ito ay ang bronze, gold at diamond. Ang mga kakayahan na maaring makukuha ay hinati din sa malakas at mahinang mga kakayahan. Matapos raw na mag-awaken ang nakasil sa katawan ng isang tao, ay matatawag na ang isang tao na siya ay isang tao na nag-awaken. Nakasalalay na lang sa isang tao kung siya ba ay mayroong malaking swerte para kanyang makuha ang isang kakayahan na masyadong makapangyarihan, at kung hindi binigyan ng magandang swerte kapag makuha ng isang tao ang kasanayan na mahina na maaari lang magamit sa pagtrabaho sa mga bukirin ay iyon na talaga ang kanilang kapalaran. Itong ganitong uri raw na awakened stone ay masyadong mahal na hindi basta-bastang makukuha ng kahit sino, ngunit itong bato na ito ay iniwan sa kanya ng kanyang kapatid na babae, at kapag nagawa niyang ma-awaken ang nakasil sa kanyang katawan ay malaki ang kanyang pagkakataon na kanyang mahanap ang kapatid niya na babae. Ngayong araw ay ang kanyang ika-16 na kaarawan. Ang tangi lang niyang hinihiling sa mga oras na ito ay kanyang mahanap ang kapatid niya na babae. Kasabay nito ay nagsimula ng magbukas ang nakasil na pag-awaken ni Chengzi sa kanyang kalooban, makikita sa kanyang buong paligid na umaapaw ang makakapal na mga enerhiya. Sa gitna ng kanyang pag-awaken ay lumitaw naman sa kanyang kalooban ang isang gintong libro. Ito ay ang The Book of Endless Evolution, isa ito sa katangian ng Diamond Seal ng pag-awaken. Ang unang epekto nito ay papasok itong banal na aklat sa tuwing ang may hawak ay umabot sa mas mataas na antas, sila ay makakakuha ng bagong selyo. Ang pangalawang epekto ay ang biyaya ng Divine Book, na kapag bibigay ito ng epekto sa lahat ng mga bagong nakuha na seal ay tataas ng 50%. Nang nalaman ni Chengzi na ang nakuha niya sa kanyang pag-awaken ay isang diamond seal ay nakaramdam siya ng matinding tuwa dahil hindi raw talaga niya inaasahan na kanyang makukuha ang ganitong antas ng pag-awaken. Ang ganito raw na uri sa pag-awaken ay nag-iisa lang sa kanilang mundo. Ang ibig sabihin lang nito na siya ang maswerteng tao ang nakatanggap ng ganitong biyaya. Sa kanila raw maliit na settlement dito sa number 226, ang tangi lang nagising sa pag-awaken ay ang kanilang manager at ang kanyang 2 alagad.
Narinig din niya na si Zhao Jijia ay isang level 8 at isang seal lang ang nagising sa kanya. Pero ayon sa pagsalaysay sa kanyang sariling kakayahan na kung aabot siya sa level 8 ay ang seal na kanyang makukuha ay 8 seal. Ngunit ang kanyang malaking problema ay hindi niya alam kung paano siya makapag-level up, kanya raw tatanungin si Liu Zie na nagising kalahating taon na ang nakalipas, marahil matutulungan niya siya kung paano makapag-level up. Makalipas ang ilang oras dito sa settlement number 226. Makikita ang ating bida maging ang ibang mga tao na walang tigil sa kanilang pagtrabaho habang masyadong mainit ang sikat ng araw. Sa isip-isip nitong ating bida na ang lugar raw kung nasaan siya ngayon ay nandito nagmula ang lahat ng pagkain ng kanilang settlement, narinig din niya sa mga kwento na libong taon na raw ang nakalipas, ay nagkaroon ng malaking gulo sa kanilang mundo at naging sanhi ito upang mag-mutate ang mga halaman at hayop at malaki ang ibinagsak ng produksyon ng kanilang pagkain. Ang panahon ng tag-gutom ay tumagal ng maraming taon. At marami din ang namamatay sa matinding gutom, hanggang dumating ang mga ahensya na nagdala ng mga bagong pananim kaya nakahanap ang mga tao ng paraan para mabuhay muli. Bukod pa dito kahit nagtrabaho silang mga simpleng tao ng walang tigil ay ang malaking bahagi pa rin ng kanilang mga naani ay kinukuha ng mga tagapagpamahala at silang mga ordinaryong tao ay nakakakuha lamang ng maliit na bahagi. Tinawag nila ang ganitong sistema ng kanilang tagapagpamahala na isang tributo pero para sa kanilang mga simpleng tao ay isa itong pangaagaw. Kahit sobrang dami ng mga produksyon ay hindi pa rin nababawasan ang kukunin ng kanilang tagapagpamahala, kaya kapag bumagsak ang kanilang mga ani sa pagkain ay ang karaniwan na mangyayari sa mga simpleng tao ay mamamatay sa matinding gutom. Sa kabila ng malalim na iniisip ni Chengzi sa kanilang kasalukuyan na pamumuhay, ay mayroon naman isang lalaki ang nakangiti na tinawag ang kanyang pansin habang hawak-hawak niya ang isang basag na baso na maaari pa niyang magagamit. Tinanong pa nitong lalaki sa ating bida na kung ano na naman daw ang kanyang iniisip, nananaginip na naman daw ba ito ng gising, o baka namang halang siya sa kanyang iniinom na wine. Ang lalaki pala na biglaan na lumapit sa ating bida ay si Liu Zie na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Lumabas na lang ang maraming pawis sa mukha nitong si Chengzi habang hindi maalis ang kanyang tingin sa madaldal niyang kaibigan na kanyang iniisip na itong kanyang kaibigan raw ay mayroong isang tipikal na pamilya. At masasabi na din niya na maganda ang kanilang pamumuhay dito sa kanilang settlement kamakailan lang, at mahilig din siya sa mga sinaunang libro ng mga dayuhan na mayroong pamagat na The Domineering Young Lord Falls in Love with Me. Hindi din daw niya talaga alam kung anong klaseng likido itong kanyang tinatawag na red wine. Dito ay nagtanong si Chengzi sa kanyang kaibigan na di ba't kanya nang na-awaken ang kanyang seal tama raw ba siya. Tugon naman sa kanya ni Liu Zie na itinago raw niya ng mabuti ang kanyang pag-awaken ngunit nalalaman pa rin ito ng kanyang kaibigan, tulad daw pala ng kanyang inaasahan na kapag lumabas na ang kapangyarihan ng isang tao ay mahirap na itong maitago. Wala naman paligoy-ligoy ang ating bida dahil agad niyang tinanong ang kanyang kaibigan na noong nag-awaken raw ba siya ay nakapag-level up na daw ba siya. Ayon naman ni Liu Zie na dahil sila raw dalawa ay matalik na magkaibigan ay ayos lang sa kanya na kanya itong isisiwalat sa kanya. Ang isang tao raw ay kapag nakapag-awaken ay dapat na pumasok sa isang dungeon upang pumatay ng mga halimaw at makapag-level up. Ngunit sa loob ng dungeon ay ninanakaw ng dungeon ang kanilang mga enerhiya ng yang at doon sa loob ay mayroong mga makapangyarihan na mga halimaw ang nakakalat, bukod pa dito ang bawat halimaw na yun ay kontrolado ng iba't ibang mga makapangyarihan na puwersa. At hindi lang doon dahil ang 7% ng mga loot na kanilang makukuha sa loob ay dapat na kanilang ipamahagi sa nakabantay sa loob ng dungeon, sobrang hirap raw talaga ng kanilang kasalukuyan na mundo ngayon, kaya sa tuwing kanya itong iniisip ay sumasakit lang ang kanyang dibdib. Sa paliwanag ni Liu Zie ay seryoso na nagtanong sa kanya ang ating bida na kung sa loob raw ba ng dungeon ay hinihigop nito ang kanilang mga enerhiya ng yang at mayroong mga malalakas na mga halimaw ang nakakalat. Ang ibig raw bang sabihin nito na mas mapanganib pa ang loob ng dungeon kumpara sa buhay nila dito sa labas? Pinasangayunan naman ni Liu Zie ang katanungan sa kanya dahil kapag pumasok na sila doon sa loob ng dungeon ay hindi na nila alam kung sila ba ay mabubuhay o mamamatay doon sa loob. Ang bawat 10 tao na pumasok doon sa dungeon ay 6 doon ang namamatay at ang nakaligtas naman ay parang hindi na rin ligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit napatigil naman silang dalawa sa kanilang pag-uusap dahil biglang dumating sa kanilang kinaroroonan si Zhao Jijia na tinawag ang kanilang pansin dahil mayroon raw siyang magandang balita para kay Liu Zie. Nakangiti naman na tumugon itong si Liu Zie sa kanilang manager na kung ano raw bang magandang balita na kanyang sasabihin sa kanya. Sa isip-isip naman nitong ating bida na itong si Zhao Jijia ay ang kanilang settlement manager,
hindi raw siya maghahanap kay Liu Zie para lang sa mabuting dahilan. Dito ay natatawa na sinabi ng kanilang vice manager ng settlement kay Liu Zie na di ba't siya ay nag-awaken, at nagdesisyon ang kanilang boss na bigyan siya ng awa at kanyang ipinahayag na kanya siyang papapasukin sa loob ng isang dimensional dungeon sa kanilang settlement at walang admission fee para dito. Ngunit ito lang ang kanyang tatandaan na ang lahat niyang loot na makukuha doon sa loob ng dungeon ay kukunin ng kanilang settlement. Nang dahil sa sinabi ni Zhao Jijia ay masyadong nabigla si Liu Zie dahil bakit ang lahat ng kanyang makukuhang loot ay kukunin ng kanilang settlement. Hindi na nga makatiis itong ating bida dahil nakisali na siya sa pag-uusap, sinaad pa niya kay Zhao Jijia na ang loot raw na makukuha ng kanyang kaibigan ay hindi mapupunta sa kanilang settlement bagkus kanila lang itong paghatian para sa kanilang pangsarili. Sa sinabi ni Chengzi ay natatawa lang itong si Zhao Jijia dahil ano naman daw ang kanyang pakialam. Ito ang desisyon ng kanilang boss, wala na silang magagawa dahil ang kanilang boss ang core nitong kanilang settlement, bakit pakiramdam niya na naglakas ito ng loob na lumaban sa kanya? Hindi raw ba ito natatakot na muli na naman niya siyang bigyan ng parusa? Upang hindi na lumaki ang gulo ay agad na pinahinahon ni Liu Zie ang ating bida, na kanya siyang pinayuhan na huwag raw siyang magpadala sa kanyang emosyon, ang kanya lang namang pagpasok doon sa loob ng dimensional dungeon ay paghahanap lang ng mga supply. Dagdag pa ni Liu Zie na kung hindi raw ba alam ni Chengzi na siya ay malakas, siya ay makakabalik ng buhay galing sa loob ng dungeon, kaya magtiwala ito sa kanya. At agad na humingi ng paumanhin si Liu Zie kay Zhao Jijia sa ginawang kilos ng kanyang kaibigan, sana huwag na lang raw nila itong pansinin, mas mabuti pa na umalis na lang sila upang makapaghanap na siya ng mga supply doon sa loob ng dimensional dungeon. Habang nag-uusap pa ang dalawa ay iniisip naman ng ating bida na wala raw siyang gaanong nalalaman sa loob ng dungeon, at hindi din maganda kung malalaman nila dito na nag-awaken na ang kanyang seal, ngunit si Liu Zie ay ang kanyang matalik na kaibigan. Bukod pa doon ay wala din siyang pangbayad para makapasok sa kahit anumang mga dungeon, kaya ang mas maganda niyang gawin ngayon ay sumama kay Liu Zie sa loob ng dungeon at doon kanyang susubukan ang kanyang kapalaran kung malaki ba ang kanyang swerte na siya ay mabubuhay doon sa loob ng dungeon. Matapos mag-isip ng ating bida ay dito kanya nang napagpasyahan na dahil gustong pumasok doon sa loob ng dungeon ang kanyang kaibigan at hindi niya alam kung ito ay mabubuhay o mamamatay doon sa loob ay ang mas mabuti na lang niyang gawin ay samahan siya doon sa loob ng dungeon. Sa biglaan na desisyon ni Chengzi ay masyadong natulala itong si Liu Zie na kanyang binanggit ang pangalan ng ating bida, maging itong kanilang vice manager ay hindi din makapaniwala na lumabas ang pawis sa kanyang mukha. Kasabay nito ay hindi mapigilan na tumawa ng walang tigil nitong si Zhao Jijia na halos tumulo na ang kanyang mga luha dahil paano naman daw makakapasok ang isang tao na hindi nag-awaken ng kanyang seal, hindi raw siya kwalipikado. Ngunit seryoso lang na sinabi ni Chengzi kay Zhao Jijia na siya raw ay nag-awaken kaya kwalipikado siya na makapasok doon sa loob ng dungeon. Makalipas ang kinagabihan sa harap ng madilim na kabundukan na tinitirahan ng mga maraming mga nilalang, ay makikita dito sa ibaba ang grupo ng mga kalalakihan na nakabantay sa dungeon number 226 dimensional dungeon na ang white level. Habang sila ay naghihintay ay mayroon naman silang boses na kanilang naririnig na tinawag ang kanilang pansin. Sinaad pa nito na makinig raw silang lahat dahil mayroong dalawang baguhan na gustong pumasok. Ang tao pala na nagsalita ay itong si Zhao Jijia at sa kanyang gilid ay kasama niya si Liu Zie at ang ating bida, sinabi pa niya habang nakangiti na mayroon raw siyang dalawang nahanap na gustong pumasok sa loob ng dungeon. Nang nakita ng matabang lalaki na ang dumating pala ay si Zhao Jijia ay masyado siyang natuwa, sinaad pa niya sa mayabang na si Zhao Jijia na ang kanya raw dinala dito na dalawang baguhan ay masyadong payat. Natatakot raw siya na baka hindi nila kayang buhatin ang kanilang mga bag. Habang nagkwentuhan ng matabang lalaki at si Zhao Jijia ay nagsalita naman ng ating bida sa kanyang kaibigan na kapag silang dalawa raw ay nakalabas dito ng buhay ay kanyang susuntukin ng 100 beses itong mayabang na matabang lalaki. Sa sinabi ng ating bida ay napahawak na lang sa kanyang buhok itong si Liu Zie dahil maganda raw ang kanyang mga minungkahi, dahil maging siya ay susuntok din ng 100 beses. Nang narinig ng matabang lalaki ang pinag-usapan ng dalawa ay masyado siyang nagalit, na kanya silang sinabihan na sila raw dalawa ay mga walang hiya na puro mga basura. Dahil dito ay nagalit si Zhao Jijia sa ating bida at kay Liu Zie na kanya silang sinigawan na kung ano pa raw ba ang kanilang pinag-usapan, magmadali na silang kumilos upang pumasok na doon sa loob ng dungeon.
Habang silang dalawa ay papasok sa loob ng dungeon ay nagsalita naman itong si Liu Zie sa ating bida na hindi raw talaga siya nagkamali na pagpili sa kanya na kanyang magiging kapatid. Ngunit pinatahimik lang siya ng ating bida dahil mag-focus na lang raw ito sa pagpasok sa loob ng dungeon. Nang tuluyan ng nakapasok ang dalawa sa loob ng dungeon ay dito nag-usap-usap naman itong si Zhao Jijia at ang kanyang mga kasama. At napamura na lang itong si Zhao Jijia sa ating bida dahil masyado raw talagang magaling magtago ng isang bagay ang lalaki na yun. Kaya raw nakapag-awaken si Chengzi nang dahil sa Awaken Stone na iniwan ng ahensya noong dalhin ng kanyang babae na kapatid. Sa loob ng 3 taon ay hinanap niya yun sa kanyang bahay nang walang tigil ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya ito nahanap. Ayon naman nitong isang lalaki na mayroong dilaw na buhok na sa bawat kinita raw ni Chengzi ay kinukuha nila ito hanggang sa halaga ng 70% hanggang sa 80%, sa kanila raw ginawa ay natitiyak nila na masyadong nagalit sa kanila ang lalaki na yun. Sabi naman ng isa na sobrang sama raw talaga ang kanilang ginawa kay Chengzi, natatakot raw siya na baka gumanti ang batang iyon sa kanila. Sa kabila ng mga sinabi ng dalawa ay nakangiti na nagsalita sa kanila si Zhao Jijia na bago raw sila matakot ay kinakailangan muna ni Chengzi na makabalik dito ng buhay, dahil sa katunayan sa mundong ito ay ang tao na na-awaken ang kanilang seal ay hindi agad na naging malakas, kinakailangan pa ito na kanyang malagpasan ang panganib sa kanilang mga buhay bago ito maging malakas. At huwag din nilang kalimutan na siya ay nag-awaken at ang antas ng kanyang seal ay isang gold na kinikilala ng karamihan na mahirap makamit. Sa loob naman ng dungeon ay dito makikita na tuluyan ng nakapasok ang ating bida at si Liu Zie, sinaad pa ni Liu Zie kay Chengzi na nabanggit raw ng kanyang tiyuhin sa kanya noong nakaraan, na itong dungeon ay ang projection ng impyerno ng kanilang Earth. Kung sila raw ay mananatili dito sa loob ng dungeon ng masyadong matagal ay ang kanilang yang energy ay matutuyo hanggang sila ay mamamatay. Sa paliwanag ni Liu Zie ay tumugon sa kanya ang ating bida habang nagmamasid sa buong lugar na kung totoo raw ang kanyang mga sinabi ay dapat hindi silang dalawa na magsayang ng oras dito. Kinakailangan na nilang mabilis na kumilos upang matapos ang kanilang misyon, at di ba't nabanggit din niya sa kanya kanina na kapag makapatay sila dito ng isang halimaw ay makakakuha sila ng experience points at maaring makapag-level up. Ngunit napatigil ang kanilang pag-uusap dalawa dahil mayroon silang naririnig na malakas na sigaw ng isang tao sa hindi lang kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Kaya tinanong ni Chengzi si Liu Zie na bakit mayroong ibang tao dito sa loob ng dungeon. Ayon naman sa kanya ni Liu Zie na itong dungeon ay maraming mga pasukan at ito ay lumilitaw kahit saang lugar, kaya hindi na nakapagtataka na mayroong ibang mga tao dito. Dagdag pa ni Liu Zie na hindi na raw siya nagtataka na si Zhao Jijia at ang kanyang grupo ay naghahanap ng mga tao na pumasok dito sa loob ng dungeon ng walang bayad, kaya hindi lang sila ang naghahanap dito ng mga supply sa loob ng dungeon kung hindi marami din ibang mga tao. Sa ipinaliwanag ni Liu Zie ay dito napagtanto ng ating bida na ang katulad raw nilang dalawa na hindi sinadyang nagising ang kanilang seal ay kanilang ginawang kasangkapan para sila ay makakuha ng supply nang hindi nanganganib ang kanilang mga buhay. Habang silang dalawa ay naglalakad ay nagtataka na nagtanong si Liu Zie sa ating bida na bakit gusto raw niyang pumasok dito sa loob ng dungeon kahit alam naman niya na masyadong mapanganib dito. Idinagdag pa ni Liu Zie na kanyang sinigawan ng ating bida na kung binabalak na raw ba nitong mamatay dahil napapagod na siya sa kanyang buhay. Sa katanungan ni Liu Zie ay ipinaliwanag ng ating bida kung ano ang dahilan kung bakit siya pumasok dito sa loob ng dungeon. Dahil kung hindi raw niya ibubuwis ang kanyang buhay dito sa loob ng dungeon ay wala siyang pagkakataon na makalaban ang ganoon na mga tao na sinasamantala ang mga taong mas mahina pa sa kanila. Sa sinabi ng ating bida ay seryoso siyang tinanong ni Liu Zie na kung binabalak raw ba nito na makapag-level up upang kalabanin ang ganoong klaseng tao na sinasamantala sila. Ayon naman ni Chengzi na mayroong seryosong tono na kahit isang segundo ay hindi nawawala ang kanyang galit sa ganoong klaseng tao. Ang bawat tao sa kanilang settlement ay ninanais nilang patayin ang mga tao na nagpapahirap sa kanila araw-araw kung mabibigyan lang sila ng pagkakataon, hindi makatarungan ang kanilang ginagawa sa mga taong walang kalaban-laban. Dahil sa mga binanggit na mga salita ng ating bida ay nakangiti na tumugon sa kanya si Liu Zie na sasamahan raw niya siya sa kanyang mga plano, at sa totoo lang ang kanyang ama ay lihim na nakikipagtulungan sa kanyang matandang kapatid na lalaki na nag-awaken. Magkasama silang dalawa na naghahanap ng mga tauhan upang kanilang wakasan ang mga masasamang tao na namumuno sa kanilang settlement. Sa nalaman ng ating bida ay natulala siya na kanyang nabanggit ang pangalan ng kanyang tiyuhin na si Liu. At tinanong pa ni Liu Zie ang ating bida na kung naalala pa raw ba niya ang kanyang lola na pumanaw 2 taon na ang nakalipas,
nang dahil sa matinding palo na kanyang natanggap kahit masyado na siyang matanda. Nakita raw ng kanilang buong pamilya kung paano siya umiiyak at dinadamdam ang matinding pinsala sa katawan, kaya napagpasyahan ng kanyang ama at ang iilan niyang mga tiyuhin na sila ay mag-ipon ng mga tao upang kanilang wakasan ang kasamaan sa kanilang settlement. Sabay hinawakan ni Liu Zie ang kamay ng ating bida at kanya itong itinaas dahil siya raw na si Liu Zie sa harap ng kanyang matalik na kaibigan ay kanyang idineklara na higit pa sa kaibigan ang kanilang turingan dalawa, at syempre silang dalawa ay magkagrupo sa lahat nilang paglalakbay sa mga dungeon. Sabi naman sa kanya ng ating bida na sa totoo lang raw ay mayroon siyang sariling motibo kung bakit niya gustong lumakas, at balang araw ay kanyang lilisanin ang kanilang lugar upang hanapin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ngunit kahit ganoon ang paliwanag ng ating bida ay masaya na sinaad sa kanya ni Liu Zie na kung ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na kanyang pansariling motibo, syempre kahit siya ay mayroon din sariling motibo bakit niya ito ginagawa, dahil kapag napabagsak na nila sila Xiaoyu ay magiging malaya na siya sa kanyang buong buhay at magmamahal siya ng babae at mag-asawa at magkakaroon ng maraming anak. Sa mga sinabi ni Liu Zie ay sinaad sa kanya ng ating bida na ang kanya raw mga pangarap ay nakadepende na lang kung sila ay makakalabas ng buhay dito sa loob ng dungeon. Makalipas ang ilang sandali ay dito makikita silang dalawa na tahimik nilang pinagmamasdan ang nangyari sa kanilang unahan, at naisip nilang dalawa na kung ang kinakain raw ba ngayon ng halimaw ang tao na sumisigaw kanina. At dito makikita ang halimaw na kanyang nilantakan ang katawan ng isang tao, at nasabi na lang nitong ating bida na ang katawan raw ng halimaw na ito ay mas malaki pa kumpara sa isang mutated na lobo sa labas ng dungeon, at nagawa pa rin daw na mabuhay nitong halimaw kahit ang ibang parte sa kanyang katawan ay nabubulok na. Nakita din ni Chengzi ang parte sa katawan ng halimaw na nabubulok ay nandoon ang kanyang core, kaya naisip ng ating bida na ang blood red core ng halimaw ay nasa kanyang gitna, marahil yun na din ang weak point ng halimaw. Ngunit ang kanyang pinagtataka bakit masyadong pamilyar sa kanya ang hugis ng core ng halimaw. At dito napagtanto ni Chengzi na ang core daw na ito ay katulad ng awakening stone, ang aura na ipinapalabas nitong core ay halos kahintulad ng awakening stone, marahil daw ba na ang halimaw na ito ay mayroon ding sariling kakayahan. Samantalang itong si Liu Zie ay napangiti na lang habang kanyang tinitingnan ang kanyang kaibigan na hindi maalis ang kanyang tingin sa halimaw. Nakita raw niya ngayon kay Chengzi ay kalmado lang na kanyang tinitingnan ng halimaw, samantalang siya noong unang beses niyang nakakita ng halimaw ay masyado siyang nabigla na hindi na makagalaw, talagang siya ay totoong kahanga-hanga na lalaki. Nang nakita nilang dalawa na papaalis na ang halimaw ay nagsaad si Chengzi kay Liu Zie na kapag nakaalis na raw ang halimaw ay maaari na silang dalawa na makadaan, na pinasangayunan naman ni Liu Zie ang tugon ng ating bida. Nang tuluyan ng nakaalis ang halimaw ay agad naman nilang dalawa na nilapitan ang katawan ng namatay na tao at isang namatay na beast. At nang malinaw na itong nakita ni Liu Zie ay napatakip na lang siya sa kanyang mukha na masyadong nanginginig dahil nakakaawa raw ang sinapit ng tao sa kamay ng halimaw, ang ganito raw na kaganapan ng hindi niya kayang tingnan, ngunit itong ating bida ay hindi na nakapagsalita bagkus seryoso niya na tinitingnan ang katawan ng walang buhay na tao at ang buto ng isang beast. At masyadong nagulantang si Liu Zie nang nakita niya si Chengzi na kanyang hinawakan ang buto ng katawan ng isang beast na kanyang tinanong ang ating bida na ano raw ba ang kanyang ginagawa. Lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Liu Zie na kanyang sinabihan ang kanyang kaibigan na ang kanya raw kamay ay punong-puno ng mga dugo, hindi raw ba siya nandidiri dito. Nang natapos na sa kanyang ginagawa si Chengzi ay sinaad niya kay Liu Zie na minsan raw ay inilalagay niya ang kanyang awakening stone sa tiyan ng namatay na mutated na lobo at kanya itong itinatago sa isang hukay ng dumi para hindi ito makita ni Zhao Jijia kaya baliwala lang sa kanya ang mga ganitong bagay. At itong buto na kanyang kinuha ay magandang gamitin bilang kutsilyo na maaari niyang gamitin na sandata dahil galing ito sa buto ng baka. Pero nagulat si Liu Zie na nakaramdam ng matinding takot habang nakatingin sa unahan dahil ang halimaw raw ay bumalik dito sa kanilang kinaroroonan. Makikita itong halimaw na nanlilisik ang kanyang mga mata nang kanyang nakita na mayroong dalawang tao na nakatayo sa kanyang harapan, habang itong si Liu Zie ay hindi na niya alam ang kanyang gawin, at ang ating bida sa kanyang tabi ay seryoso lang na nakatingin sa halimaw na papalapit na sa kanila. Sinaad pa ng ating bida kay Liu Zie na ang halimaw raw na ito ay masyadong mapaglinlang dahil nagpapanggap siya na umalis upang silang dalawa ay maakit upang lumabas sa kanilang pinagtataguan, pero sa isip-isip ng ating bida na sa totoo lang raw ay sadyang lumabas siya upang mabilis na kunin ng sandata para kapag bumalik na ang halimaw ay malaki ang kanyang tsansa na matalo ang halimaw sa isang laban.
Sabay pinayuhan ni Chengzi si Liu Zie na manatili lang siya sa kanyang likod, habang siya ay kanyang haharapin itong halimaw. Idinagdag pa ng ating bida sa kanyang kaibigan habang nakangiti na huwag na din itong mag-alala sa kanya, gawin na lang ng kanyang kaibigan kung ano ang kanyang trabaho. Matapos magsalita si Chengzi ay mabilis siyang tumakbo upang kanya nang atakihin ng halimaw, habang kanyang iniisip na ang kanya raw kaibigan na si Liu Zie ay nagising ang kanyang awakening sil 6 na buwan na mas maaga sa kanya. Marami siya dapat na mga karanasan sa ganitong pagharap sa halimaw kumpara sa kanya, pero sabi sa kanya noon ang kanyang nakakatandang kapatid na babae na sa ganito raw na sitwasyon ay mas mabuti na sila ang maunang umatake sa halimaw. Makikita na nga na nasa harapan na ng halimaw itong si Chengzi na kanyang hinahanda ang kanyang sandata upang patamaan ang halimaw, maging itong halimaw ay umatake na din sa ating bida para kanyang patayin. At dito matagumpay na tinamaan ni Chengzi ang mukha ng halimaw gamit ang kanyang punyal na kanyang iniisip na para daw na makaligtas siya sa ganitong apocalypse na mundo ay noong 9 na taon gulang pa lang siya ay isinama siya ng kanyang nakakatandang kapatid na babae palabas sa kanilang settlement upang kanyang makita kung paano makipaglaban sa mga mutated na mga beast, at sa tingin din niya nitong halimaw na kanyang nakalaban ay mukhang hindi naman ito gaanong mahirap na talunin. Kasabay nito ay muli na namang lumitaw si Chengzi sa harapan ng halimaw upang muli na naman magsagawa ng pag-atake, na sabi din niya na sayang raw talaga ang kanyang naunang atake dahil hindi niya natamaan ang red core nitong halimaw. Nang pupunteryahin na sana ni Chengzi ang red core ng halimaw ay biglang sumisigaw ng malakas itong halimaw, sabay ginamit ng halimaw ang kanyang kasanayan na ang wolf bloodthirst upang madaragdagan ang kanyang bilis ng 15%. Dahil dito ay matagumpay na nakagat ng halimaw ang isang balikat nitong ating bida, dahilan upang namimilipit sa sakit itong si Chengzi na lumabas ang pawis sa kanyang mukha, at nasabi din niya na hindi raw talaga niya inaasahan na biglang nadaragdagan ang bilis nitong halimaw, ito raw ba ang abilidad ng isang mutated na lobo. Nang nakita ni Liu Zie na ang kanyang kaibigan ay nasa alanganin ay agad niyang ginamit ang kanyang sandata na tirador upang kanyang patamaan ang halimaw. Dahil dito ay matagumpay na tinamaan ni Liu Zie ang isang mata ng halimaw, dahilan upang nahihirapan na itong makakita. Sabay sinisigaw na tinanong ni Liu Zie ang ating bida na kung ayos lang raw ba ito na raw ang kanyang pagkakataon upang tapusin ang halimaw habang nahihirapan pa itong makakita. Sa ibinigay na hudyat ni Liu Zie ay seryoso ito na pinasangayunan ng ating bida na kanya nang tapusin ang halimaw. Kasabay nito ay tumalo ng mataas ang ating bida at buong lakas niyang itinaas ang kanyang punyal upang magsagawa ng panghuling atake na tatapos sa buhay ng mutated na lobo. At nang tuluyan ng tinamaan ng kanyang punyal ang core ng halimaw ay makikita itong halimaw na sumisigaw ng napakalakas, dulot ng sakit na kanyang nararamdaman, habang itong ating bida ay hindi niya binitawan ang kanyang punyal na nakabaon sa core ng halimaw. Ngunit nagulat itong si Chengzi dahil habang nakatarak pa ang kanyang punyal sa core ay patuloy lang din itong nagpapalabas ng pulang enerhiya sa kanilang buong paligid, kaya napasigaw na lang siya ng malakas na kanyang pinipilit ang kanyang sarili na malagpasan itong kanyang kinahaharap. Dahil hindi pa rin tumigil ang core ng halimaw sa pagpapalabas ng mga pulang enerhiya ay ibinuhos ni Chengzi ang kanyang buong lakas upang mas lalo pa niyang ibaon ang kanyang punyal sa core upang tumigil na ito sa pagpapalabas ng pulang mga enerhiya. Makikita sa mukha ng ating bida na kahit nahihirapan ay desidido pa rin ito na kanyang malagpasan itong kanyang unang pagsubok simula nang nag-awaken ang kanyang seal. Dahil dito ay dahan-dahan na nga na tumigil ang core ng halimaw sa kanyang pagpapalabas ng mga pulang enerhiya, at maging itong halimaw ay tuluyan ang nawalan ng lakas, na hindi na makagalaw habang dahan-dahan na nawalan ng buhay. Nang tuluyan ng nawalan ng buhay ang halimaw ay hindi maalis ang tingin ng ating bida sa katawan nito na kanyang iniisip na kahit napatay na niya ang halimaw ay nasa alanganin pa rin ang kanyang posisyon ngayon, kaya napamura na lang siya sa kanyang kalooban. Kaya pala nasabi ng ating bida na nasa hindi pa rin maganda ang kanyang kasalukuyan na posisyon dahil itong katawan ng halimaw ay diretsyo na bumagsak papunta sa kanya, habang itong si Liu Zie sa kanyang likod ay mabilis na tumakbo na masyadong nag-alala sa kasalukuyan na sitwasyon ng kanyang kaibigan. Pero sa hindi inaasahan dahil tuluyan ang nadaganan si Chengzi ng malaking katawan ng halimaw, kaya itong si Liu Zie ay wala na lang siyang nagawa kung hindi banggitin ang pangalan ng ating bida. Makikita sa mukha ni Liu Zie na lumabas ang kanyang pawis, na masyadong nag-alala at patuloy pa rin niyang tinawag ang pangalan ng ating bida na kanyang tinanong na kung buhay pa raw ba ito.
Sa ilalim naman ng walang buhay na katawan ng halimaw ay maririnig ang boses ng ating bida na kanyang pinipilit ang kanyang sarili na buhatin ang malaking katawan ng halimaw upang siya ay makaalis. Makalipas ang ilang sandali ay matagumpay na ibinuhat ng ating bida ang katawan ng malaking halimaw, nakangiti pa niyang sinaad kay Liu Zie na huwag daw itong mag-alala sa kanya dahil hindi naman siya mamamatay sa ganoon lang kasimpleng paraan. At dito ay biglang lumitaw ang The Book of Endless Evolution na kanyang binabati ang ating bida dahil kanya raw naabot ang level 2, sinaad pa nito na ang kanya raw bagong seal ay maaari na niyang magagamit, pumili lang raw ito sa 3 seal, ang una ay ang Solo Development, ito ay nasa antas ng Gold Seal, ang pangalawa ay Paper Soldier na nasa antas ng Bronze Seal, ang pangatlo ay ang Wolf Skin, na nasa antas ng Gold Seal. Nang nakita ni Chengzi ang kanyang mga maaring pagpipilian ay naisip na lang niya na ganito raw pala ang kapangyarihan ng isang Diamond Seal, matapos niyang makapag-level up ay agad siyang bibigyan ng option kung ano ang kanyang pipiliin na bagong seal. At dito ay muli na naman na nakikiusap sa kanya ang system na pakiusap raw pumili siya dito sa 3 mga seal. Sa isip-isip naman itong ating bida habang hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang 3 pagpipilian na itong Paper Soldier daw ay isang bronze, samantalang ang Solo Development at Wolf Skin ay parehong nasa gold, alin raw kaya ang kanyang pipiliin dito? Nakakalungkot lang na isipin na walang ibang mga clue tungkol sa mga kakayahan nitong mga seal, mas madali sana ang kanyang pagpili kung mayroon itong mga clue. Ngunit itong seal na Solo Development ay sa tingin niya mayroon itong espesyal na katangian, marahil ito na lang ang kanyang pipiliin itong 3 mga seal. Makalipas ang ilang sandali ay inanunsyo ng system na kanya raw nakuha ang Gold Seal na ang Solo Development number 1. Kasabay nito ay ipinakita ng system kung ano ang mga epekto ng Solo Development number 1. Ang unang epekto ay ang lahat ng mga katangian ay tataas ng 15%, matapos matanggap ang bonus mula sa aklat ng Eternal Evolution, ang host ay makakakita ng 22.5% na boost, at ang pangalawang epekto ay ang host ay maaring magpapataas ng isang partikular na attribute ng 200% sa loob ng 1 minuto na mayroong boost na 1.5, at pagkatapos ay makakatanggap ng bonus mula sa Book of Eternal Evolution, na ang host ay makakatanggap ng 300% na boost. Nang dahil sa mga nalaman ni Chengzi sa mga katangian ng kanyang napili na seal ay masyado siyang natuwa dahil kahanga-hanga daw itong kanyang napili, at bukod pa raw dito, ito pa ang kanyang pagsisimula. Kaya malaking puwang sa kanyang pagpapabuti. Ngunit napatigil sa kanyang iniisip itong ating bida dahil tinanong siya ni Liu Zie na kung bakit palagi na lang raw itong nakatayo na tila ba mayroong malalim na iniisip, gaano raw ba ito balak magtagal sa kanyang pagtayo, kinakailangan na nilang anihin ang mga kinakailangan nila sa katawan ng halimaw, dahil kung magtagal pa sila dito ay baka maamoy ng ibang mga halimaw ang masangsang na mga dugo at magpunta pa sila dito. Ngunit nagulat si Liu Zie dahil biglang nagsaad sa kanya ang ating bida na mawawala lang daw muna siya ng saglit, maaari daw ba natulungan niya siya na kumuha sa ibang parte ng katawan ng halimaw. Kaya bilang palusot para hindi siya madungisan ng dugo ng halimaw ay sinabihan ni Liu Zie ang ating bida na siya naman daw ang nakapatay sa halimaw, kaya kunin lang daw ng kanyang kaibigan kung ano ang kanyang gustong kunin sa katawan ng halimaw. Alam raw ba ni Chengzi na hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang na pumatay ng mga manok. Sa isip-isip naman nitong ating bida habang kanyang kinuha ang ibang parte sa katawan ng halimaw, na ang kanyang kaibigan ay mayroon pang mga magulang na bihirang bagay sa panahon ng apocalypse, siya ay naiibang tao sa kanya. Nang natapos na ang ating bida sa kanyang pagkolekta sa ibang parte ng katawan ng halimaw ay nagsaad siya kay Liu Zie na ang ibang bahagi daw sa katawan nitong halimaw ay kanya na lang itong kukunin, at itong ibang karne ng halimaw ay hindi na magagamit dahil ito ay nabubulok. Pero ang mga kristal na kanyang nakuha ay ibibigay na lang niya sa kanya. Nang nasa kamay na ni Liu Zie ang mga kristal ay nagulat siya sa pasya ni Chengzi dahil ang mga buto at mga balat ng halimaw ay wala naman mga kwenta na hindi magagamit, ang pinakamahalagang bagay dito ay ang mga kristal, sigurado raw ba ito na kanyang ibibigay ito sa kanya. At nang isauli na sana ito ni Liu Zie ay pinigilan naman siya ng ating bida dahil ang pamilya raw ni Liu Zie ay naghahanda para sa kanilang mga tauhan at mga iilang mga kabayo at sundalo kaya kinakailangan nila ngayon ng malaking pera, ituring na lang daw niya ito na ang kanyang tulong para sa kanilang paghahanda. Dagdag pa sa kanya ng ating bida na kung hindi raw sa ginawa niyang tulong sa kanya kanina na patamaan ang mata ng mutated na lobo ay hindi niya sana niya madaling mapapatay ang halimaw. Dahil dito ay masaya na pinasangayunan ni Liu Zie ang ibinigay sa kanya ng ating bida,
Kanya raw pinapangako sa kanyang kaibigan na kapag makauwi na sila sa kanila ay agad niyang ibabalita sa kanyang ama ang naibigay na tulong ni Chengzi para sa kanilang paghahanda. Ngunit ang kanya lang raw ikinababahala dahil kapag makabalik na sila ay dadaan sila sa parehong entrance. Agad na kukunin ng grupo ni Zhao Zhejia ang kanilang mga nakolekta dito sa loob ng dungeon. Ano raw ba ang dapat nilang gawin? Mayroon na raw ba siyang naisip na paraan para dito? Ayon naman sa kanya ng ating bida na mayroon na raw siyang naisip na magandang plano, kapag makalabas na raw sila dito sa loob ng dungeon ay kanilang lalabanan ang grupo ni Zhao Zhejia. Kaya kinakailangan nilang dalawa na samantalahin ang kanilang mga nakukuha dito na mga resources at mag-level up, upang mayroon silang lakas na makipaglaban sa kanila. Sa ipinaliwanag ng ating bida ay mabilis naman na pinasangayunan ni Liu Zie ang naisip na plano ni Chengzi. Dahil alam raw ng kanyang ama na pinilit siya ni Zhao Zhejia na pumasok dito sa dungeon, matagal na silang naghahanda at kulang na lang ang pagkakataon para kumilos. Sabi naman sa kanya ng ating bida na kinakailangan na raw nilang dalawa na magpatuloy na maglakad dito sa loob ng dungeon, at huwag na din siyang mag-alala dahil noong bata pa siya ay nakaharap na nilang dalawa ng kanyang kapatid ang mga maraming mutated na mga lobo doon sa labas ng kanilang settlement, kaya hindi na mahirap sa kanya na talunin ang mga ganoon na mga halimaw. Karaniwan sa mga lobo ay hindi naglalakbay ng sila lang mag-isa, marahil marami pang mga lobo dito sa loob ng gubat. Agad naman na hinawakan ni Liu Zie ang balikat ng ating bida na kanyang sinaad na silang dalawa daw ay magtutulungan sa gitna ng mga panganib na kanilang haharapin, bago raw silang dalawa na magpatuloy na maghunt ng mga halimaw ay mayroon muna silang mga bagay na dapat na linawin. Habang nakikinig si Chengzi sa mga binanggit na mga salita ni Liu Zie ay nagulat itong ating bida na halos hindi na makapagsalita. Dahil ipinaliwanag sa kanya ni Liu Zie ang epekto ng kanyang gold seal na ang Great Proficiency No. 1, isinaad niya sa ating bida na ang epekto ng kanyang iilang attribute ay tataas ng 15%, at ang dagdag na kakayahan ay para mahanap ang kahinaan ng kalaban. Sinabi din niya na noong tinalo raw ni Chengzi ang lobo kanina ay umabot ng 70% ang kanyang karanasan na malapit ng mag-level 2. Ang kanya raw seal ay isang Great Proficiency na isang gold seal, na daragdagan nito ang kanyang iilang attribute ng 15%, at binigyan din siya nito ng kakayahan na kayang hanapin ang kahinaan ng kanyang mga nakakalaban. Kaya raw pala na agad niyang nakita kanina kung saan ang kahinaan ng kanyang kalaban na lobo nang dahil nitong kanyang mga mata na binigyan ng kakayahan ng kanyang gold seal na ang Great Proficiency. Sa isip-isip naman nitong ating bida habang nakikinig sa kanyang kaibigan na nais din daw nitong si Liu Zie na silang dalawa ay magkaroon ng tapat na pag-uusap para mas magtulungan pa silang dalawa sa susunod pa nilang mga laban. Ngunit ano raw ba kaya ang reaksyon ni Liu Zie kapag nalaman niya na nagtataglay siya ng isang bihirang makamit na ang Diamond Seal? Kapag nalaman raw ng kanyang kaibigan kung ano talaga ang kanyang tunay na antas ng seal ay magiging magkasama pa rin daw ba sila? Pero simula pa naman noong bata pa silang dalawa ay palagi na silang nagsasama sa loob ng kanilang settlement, at magpasa hanggang ngayon ay palagi pa rin silang magkasama kahit dito sa loob ng dungeon. Sabay tinawag ni Chengzi ang pansin ni Liu Zie na kanya siyang sinabihan na sa totoo lang raw ang kanyang seal ay isang solo development number na isang gold seal. Pinapataas nito ang lahat niyang mga katangian ng 15% at mayroong kakayahan na lubos na palakasin ang isang partikular na attribute sa loob ng limitadong panahon. Sa isip-isip naman nitong ating bida habang kanyang tinitingnan si Liu Zie na ang kanya raw sinabi ngayon kay Liu Zie ay ang kanyang unang seal kaya iisipin nitong kanyang kaibigan na hindi kasinungalingan ang kanyang mga sinasabi. Sa mga isiniwalat ng ating bida patungkol sa kanyang seal ay napabuntong hininga lang itong si Liu Zie na kanyang sinaad sa ating bida na mabuti na lang daw, dahil nag-alala pa naman siya na hindi niya sabihin sa kanya ang kanyang seal, at mas maganda pa pala ang seal ng kanyang kaibigan kumpara sa kanya. Halos nabulunan na siya kanina dahil masyado siyang nag-alala. Idinagdag pa ni Liu Zie na grabe raw talaga ito dahil magkapareho silang dalawa ng antas ng seal, talagang silang dalawa ay tunay na magkapatid. Agad na nga na inakbayan ni Liu Zie ang ating bida na kanyang sinabi, na sama-sama raw silang dalawa na pumatay ng mga lobo, dahil silang dalawa ay tunay na magkapatid kaya kahit anong mangyari ay silang dalawa ay magtutulungan. Habang masaya na hindi pa rin tumigil sa pagsasalita itong si Liu Zie ay iniisip naman itong ating bida na humihingi raw talaga siya ng paumanhin sa kanyang kaibigan, dahil sa ngayon yun lang muna ang kanyang maaring isisiwalat sa kanya, sa susunod na lang niya sasabihin ang iba pa niyang mga kakayahan. Makalipas ang ilang sandali ay makikita itong ating bida na kanya nang pinagpapatay ang mga lobo na kanyang mga nakikita,
Maging itong si Liu Zie ay kanya din pinatamaan ang mga halimaw na kanyang nakita gamit ang kanyang tirador, nang dahil sa marami ng alam si Chengzi kung paano kalabanin ang mga mutated na lobo, ay madali na lang sa kanya na pumatay ng mga ganitong mga halimaw kahit nabaguhan pa lang siya sa kanyang pag-awaken ng kanyang seal. Matapos pumatay nilang dalawa ng mga lobo sa buong gubat ay nagtanong si Liu Zie sa ating bida na kung hindi na raw ba ito papatay ng mga lobo upang madaragdagan ang kanilang mga makukuha dito sa loob ng dungeon. Sagot naman sa kanya ng ating bida na sapat na raw itong kanilang mga nakolekta, dahil itong mga buto at balat ng mga lobo ay maaaring magagamit upang gawin na sandata at mga damit, itong mga ito ay maaari niyang ibenta upang kumita ng pera. Sa sinabi ng ating bida ay pinasangayunan naman ito ni Liu Zie, at pinaalam din niya sa ating bida na sa wakas raw ay kanya nang naabot ang level 2 na kasalukuyan na mayroong 70 na experience points. Tinanong din niya si Chengzi na ano na raw ba ngayon ang kanyang level, sagot naman sa kanya ni Chengzi na ang kanya raw level ngayon ay level 4 na mayroong 50 na experience points. Sa binanggit ni Chengzi na siya ngayon ay level 4 ay hindi makapaniwala itong si Liu Zie na muli niyang tinanong ang ating bida na kung ano raw ba ang kanyang sinabi. Maari raw ba na kanya itong ulitin, dahil baka nagkamali lang siya ng pagkarinig. Ipinaliwanag naman ng ating bida na kung bakit mabilis ang pag-angat ng kanyang level kumpara kay Liu Zie, ay sa kadahilanan siya naman talaga ang pumatay ng mga halimaw, samantalang si Liu Zie ay nandoon lang sa kanyang likod, bilang suporta sa kanya. Kaya ito ang rason kung bakit hindi magkatulad ang nadaragdag sa kanilang mga experience points. Dahil dito ay wala na lang nagawa itong si Liu Zie kung hindi umiiyak na lang sa gilid, at napamura sa kanyang sarili, dahil ang dahilan lang raw kung bakit siya palaging nasa likod ay sa kadahilanan natatakot siyang humawak ng mga dugo. Sabi naman sa kanya ng ating bida na paano na lang daw kaya na kanilang susubukan sa susunod, na siya mismo ang pumatay ng mga halimaw. Sa iminungkahi ng ating bida ay muli na naman na nabuhayan ng loob itong si Liu Zie na kanyang sinaad sa ating bida na hindi na raw kinakailangan na siya pa mismo ang pumatay sa halimaw dahil masaya na siya sa likod ng kanyang kaibigan na nagbibigay ng suporta. Sa isip-isip naman itong ating bida habang naguguluhan sa biglaan na pagbabago nitong si Liu Zie na hindi raw siya mukhang masyadong kumbinsido dito kay Liu Zie. Iniisip din ng ating bida na ang dahilan lang naman daw kaya gusto niyang makapag-level up ng mabilis ay sa kadahilanan nakuha niya ang Diamond Seal Forehead, mayroon itong epekto na nadaragdagan ng 50% ang kanyang mga karanasan matapos niyang pumatay ng mga halimaw dito sa loob ng dungeon, matapos raw niyang makuha ang epekto ng Book of Eternal Evolution ay mayroon na siyang 70% na kayang mag-boost. Kahit na ito ay isang Diamond Seal na kahintulad ng The Book of Eternal Evolution ay malinaw pa rin na mahina pa ito. Malinaw na mayroong pagkakaiba ng lakas nitong Book of Eternal Evolution sa Diamond Seal. Samantala maririnig naman ang isang boses ng babae sa kalagitnaan ng kagubatan na ito ay sumisigaw na kanyang tinanong ang kanyang kasama na kung ano raw ba ang ginagawa nito. Nang narinig nilang dalawa ang boses ng babae sa hindi lang kalayuan sa kanila ay hindi nila mapigilan na lumingon kung saan ang lokasyon ng kanilang naririnig, kaya naisip nitong ating bida na nandito na naman daw sila sa landas ng ibang mga tao. Ngunit nagulat itong si Liu Zie dahil biglang iminungkahi sa kanya ng ating bida na sa ibang direksyon na lang daw sila dadaan, upang hindi sila makatagpo ng isang gulo sa ibang mga tao. Pero taliwas sa iniisip nitong ating bida ang iniisip ni Liu Zie dahil namumula ang kanyang mukha habang tumulo pa ang kanyang mga laway na kanyang sinabi kay Chengzi na ang kanila raw naririnig ngayon ay boses ng isang magandang babae. Bakit hindi na lang sila pumunta doon at kanilang tingnan kung ano talaga ang tunay na mga nangyari? Ngunit nagulat itong si Liu Zie na kanyang pinapatigil sa pag-alis ang ating bida, pero sinabi lang sa kanya ni Chengzi na kinakailangan raw niyang makapag-level up kaya wala siyang oras sa mga ganoon na bagay. At kanyang iniisip na hindi daw mahirap para sa kanya na makapag-level up dito sa loob ng dungeon, ngunit wala na raw siyang maraming oras, dahil gaya nga raw sa sinabi sa kanya ni Liu Zie na kapag lalo pa silang nagtagal dito sa loob ng dungeon ay mawawala ang kanilang enerhiya ng yang. Ngunit sa hindi nila inaasahan dahil narinig nila ang boses ng isang lalaki na kanyang sinabihan ng isang babae na dapat maghubad ito ng damit upang maging mas mabait pa siya sa kanya. Pero kung hindi raw niya siya susundin ay huwag niya siyang sisihin sa kanyang ipapakita na kabastusan. Dahil dito ay muli na naman na tinawag ni Chengzi ang pansin ng ating bida, na dapat tingnan daw nila kung ano talaga ang nandoon dahil maghuhubad na ng damit ang babae, hindi raw nila dapat ito na palalagpasin. Ayon naman ng ating bida sa kanya na wala naman daw mangyayari na masama sa kanilang dalawa na kapag kanilang susubukan na tingnan kung ano talaga ang nandoon.
Dito ay makikita ang babae na kanyang sinabihan ng kanyang kasama na si Liu Zhu na kung sa simula pa raw ba ay binabalak na niya na gawin ito sa kanya kapag nakapasok na sila dito sa dungeon. Sagot naman sa kanya ni Liu Zhu na syempre matagal na niya itong binabalak noong nasa labas pa sila ng dungeon, dahil para sa kanya isang beses lang ito sa kanyang buong buhay na mangyayari ang ganitong pagkakataon na makasama ang isang magandang babae katulad niya. Idinagdag pa ni Liu Zhu kay Miss Guang na kung nakita raw ba niya ang kakayahan nitong kanyang seal na ang basic toxins ay ang lahat ng mga bantay na nasa level 5 ay silang lahat ay namatay sa kanyang kakayahan na lason, walang ni isa sa kanila na nakaligtas. Ano raw ba ang mangyayari kay Miss Guang na bago pa lang nag-awaken at nasa antas pa ito ng level 12, kapag kumalaban ito sa kanya? Hindi naman maalis ang tingin ni Miss Guang kay Liu Zhu dahil sinabi sa kanya ni Liu Zhu na bukod pa raw dito, ay si Miss Guang ay mag-aasawa din naman. At ito na ang kanyang pagkakataon upang kanyang makuha ang status bilang manugang ng pamilyang Guang. Natatawa pa niyang sinaad kay Miss Guang na kahit anong pilit pa raw na gawin ni Miss Guang ay wala pa rin itong kalaban-laban sa kanya kaya isuko na lang niya ang kanyang sarili. Samantala, makikita naman ng dalawa na kanilang pinapakinggan ang pinag-usapan ng dalawa. Sinaad pa ni Liu Ziye sa ating bida na kung narinig raw ba niya ang kanyang naririnig na ang isang alipin ay mayroong isang malaking pangarap. Pwede na rin itong ituring na isang paraan upang makakuha ng malaking kapangyarihan, kung malalaman raw ang ganitong eskandalo ay mawawalan ng mukha ang pamilya na magpakita sa publiko. Tanong pa ni Liu Ziye sa ating bida na kung mayroon raw ba siyang masasabi kung ano ang mga nangyari ngayon, dahil ito ay isang malaking isyo kapag malaman ng ibang mga tao. Sagot naman sa kanya ng ating bida na kapag namatay raw lahat ng mga bantay ng babae ay mayroon silang pagkakataon. Nang dahil sa binanggit na salita ng ating bida ay hindi na makapaghintay itong si Liu Ziye dahil kanyang inaakala na ang ibig sabihin ni Chengzi ay kapag napatay nila ang isang bantay na nagtraidor ay maaari na din silang sumali upang makipagtalik sa babae. Sinaad pa niya sa ating bida na hindi raw talaga niya inaasahan na mayroon din pala itong ganitong binabalak. Ngunit biglang nagbago ang hugis ng mukha ni Liu Ziye dahil ipinaliwanag sa kanya ng ating bida na ang kanila lang raw dapat na gawin ay maghintay dito hanggang parehas na silang dalawa na manghina. At pagkatapos doon na silang dalawa nakikilos upang lapitan ang mga bangkay ng mga bantay, ang babae raw na nandoon ay madali lang matatalo ng lalaki, pero ang level ng lalaki ay masyadong mababa kaya wala din siyang pag-asa na makaligtas sa kanila. Dito ay makikita si Liu Zhu na kanyang hinahabol si Miss Guang, natatawa pa na sumisigaw si Liu Zhu kay Miss Guang na dahil hindi raw siya nakipagtulungan sa kanya ay siya na mismo ang gagawa nito, sana maintindihan siya ni Miss Guang. Makikita naman itong si Miss Guang na seryoso niyang tinitingnan si Liu Zhu na papasugod na sa kanya, at kasabay nito ay biglang inihagis ni Miss Guang kay Liu Zhu ang isang pulbos upang bahagya itong tumigil sa kanyang paglapit sa kanya. Dahil dito ay napatigil sa paghabol si Liu Zhu kay Miss Guang na kanya siyang tinanong na kung ano raw ba itong bagay na kanyang inihagis sa kanya. Sa isip-isip naman ni Miss Guang habang mabilis na tumakbo na ang bagay raw na yun na kanyang hinagis sa kanyang traidor na bantay ay isang nakakapagpawalang lakas na powder. Kinakailangan raw niyang makaalis dito sa lalong madaling panahon hanggang sa manumbalik na ang lakas nitong humahabol sa kanya, at dapat kanyang mahahanap ang entrance kung nasaan siya nanggaling, at kapag matagumpay na siyang makalabas ay ligtas na ang kanyang buhay. Habang mabilis na tumatakbo si Miss Guang upang makatakas ay maririnig naman ang boses ng lalaki na humahabol sa kanya na ang powder daw na ginamit sa kanya ni Miss Guang ay hindi gumagana sa kanya. Sabay ibinato ni Liu Zhu ang kanyang dagger papunta sa direksyon kung saan tumatakbo si Miss Guang, nakangiti pa niyang sinabi kay Miss Guang na dahil naglakas pa raw ito na kalabanin siya ay huwag niya siyang sisihin sa kanyang walang awa na gagawin sa kanya kapag kanya na siyang mahuli. Dahil dito ay napatigil sa kanyang pagtakbo si Miss Guang dahil tinamaan siya ng binato ni Liu Zhu na punyal na mayroong mga lason, kasabay nito ay tuluyan na nga na bumagsak sa lupa itong si Miss Guang dulot ng epekto ng lason na tumama sa kanyang katawan, habang itong si Liu Zhu naman sa kanyang likod ay tuwang-tuwa dahil sa wakas kanya nang matitikman ang katawan ni Miss Guang nang walang gumagambala sa kanya. Dagdag pa ni Liu Zhu na ang powder daw na ginamit sa kanya ni Miss Guang ay nawalan lang ng pakiramdam ang kanyang mukha. Ngunit hindi naman niya kinakailangan ang kanyang mukha para dito. Nang nakita ni Liu Ziye na si Miss Guang ay bumagsak na sa lupa at wala nang ibang magawa sa lalaki na humahabol sa kanya ay nakaramdam siya ng pagkabahala. Paliwanag naman sa kanya ng ating bida na ang kanila raw nakikita ngayon ay ang kadahilanan sa agwat ng kanilang mga level, sa bawat pagtaas ng kanilang mga level, ang kakayahan ng kanilang mga sariling katawan ay tumataas ng halos 30%.
Sa paliwanag ng ating bida ay nagtataka si Liu Zie na kanyang tinanong si Chengzi na kung paano raw ba niya nalalaman ang patungkol sa agwat ng mga level. Siya raw ay nagtataka dahil bago pa lang siyang nag-awaken ngunit ang dami na nitong alam. Ayon naman sa kanya ng ating bida na kalkulado raw niya ito sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng kanyang pagpatay sa mga lobo kanina ay ginawa din niya itong pagkakataon upang pag-aralan kung gaano ang agwat ng isang mababang level sa mas mataas na level, at dapat napansin na ito ni Liu Zie noong mas madali na lang sa kanya na patayin ang mga lobo noong siya ay nakapag-level up. Sa paliwanag ng ating bida ay nakaramdam ng paghanga si Liu Zie sa ating bida dahil ngayon raw ay ipinaliwanag na ito sa kanya ni Chengzi ay sa tingin niya na ito ay tama. Bakit hindi raw niya ito napansin na noon pa ay si Chengzi ay mayroon ng ganitong talento sa pakikipaglaban? At dito ay sinaad ni Liu Zhu kay Miss Guangju na huwag na raw itong mag-alala dahil kanyang susubukan na magiging mabait sa kanya. At isa pa huwag itong maglakas ng loob na kumilos dahil ang punyal na nakabaon sa kanyang isang kamay ay nilagyan niya ng lason, kapag siya ay kikilos ay mas lalong bumilis ang epekto nito. Sabi naman sa kanya ni Miss Guangju na kahit makuha man daw niya ang kanyang katawan ngayon ay mamamatay lang siya kapag siya ay makalabas dito sa loob ng dungeon, dahil ang kanyang pamilya ay hindi papayag na ang katulad niya ang makakasira sa kanyang dangal. Pero tinawanan lang ni Liu Zhu ang mga sinabi sa kanya ni Miss Guangju. Paano naman daw siya maniniwala sa mga kasinungalingan na kanyang nabanggit, kailanman ay hindi niya naisip na siya ay magiging son-in-law ng pamilyang Guang. Dahil sa katunayan ng kanya lang naman na ninanais na sirain ang pamilyang Guang at dungisan ang kanilang prinsesa at mawalan ito ng bait at dangal. Sabay din nilaan nitong manyak na si Liu Zhu si Miss Guangju na kanyang sinaad na ngayon raw ay mawawala na ang kanyang virginity, hindi raw ba siya masaya para dito? Sa sobrang desperado na hindi makuha ni Liu Zhu ang kanyang pagkababae ay agad na binunot ni Miss Guang ang punyal na nakabaon sa kanyang isang kamay, at kasabay nito ay mabilis na sinaksak ni Miss Guang ang leeg nitong si Liu Zhu. Dahil dito ay napasigaw ng malakas itong si Liu Zhu sa sobrang sakit habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa sobrang inis ni Liu Zhu sa ginawa sa kanya ni Miss Guang ay kanya itong sinigawan na kung gusto raw ba ni Miss Guang na magpatuloy sa ganitong usapan ay mas mabuti pa na kanya na lang siyang papatayin. Sa isip-isip naman ni Miss Guang na ang punyal daw na hawak-hawak nitong traidor niya na bantay ay maraming mga lason, kung mamamatay siya dito ay hindi masisira ang reputasyon ng kanyang pamilya. At nang papatayin na sana ni Liu Zhu si Miss Guang ay makikita naman sa kanilang unahan ng ating bida na mabilis na tumakbo upang kanyang iligtas ang dalaga sa kamay nitong isang hangal na bantay. Kasabay nito ay binigyan ng ating bida ng malakas na sipa si Liu Zhu upang hindi magtagumpay ang kanyang binabalak na pagpatay sa dalaga, nang dahil sa biglaan na paglitaw ng ating bida ay hindi makapaniwala itong si Liu Zhu maging itong si Miss Guang. Sabay seryoso na lumingon ang ating bida sa kinaroroonan ng dalaga, habang itong si Miss Guang ay halata pa rin sa kanyang mukha na ito ay masyadong nabigla dahil niligtas siya ng isang lalaki na hindi niya kilala. Nang dahil sa lakas ng sipa na ibinigay ni Chengzi sa hangal na si Liu Zhu ay makikita ang malaking puno kung saan siya tumilapon ay halos naputol. Makikita naman itong si Liu Zie na naglakad na patungo sa kinaroroonan ng ating bida at ni Miss Guangju. Mayabang pa niyang sinaad kay Chengzi na alam na raw niya kanina pa na kaya na itong panghawakan ni Chengzi, ngunit bigla na lang siyang nawala sa kanilang kinaroroonan kanina. Ginamit raw ba ni Chengzi ang kasanayan ng kanyang mga paa upang mabilis na makapunta dito? Ayon naman ng ating bida sa kanya na mayroon raw siyang sariling rason kung bakit niya niligtas ang buhay nitong babae. Ngunit nang nakita ni Liu Zie na si Miss Guangju ay tuluyan ng nawala ng malay ay masyado siyang nabigla na kinakabahan na baka wala na itong buhay. Nang sinuri ni Chengzi si Miss Guangju kung humihinga pa ba ito ay nagtanong si Liu Zie sa ating bida na kung namatay na raw ba ang babae. Sagot naman sa kanya ng ating bida na humihinga pa naman ang babae, kaya lang siguro siya nawala ng malay nang dahil sa biglaan na paglabas ng tensyon at lason ng patalim. Habang tinitingnan ni Liu Zie ang dalaga ay nakaramdam siya ng awa dahil nakakalungkot lang raw na isipin na nalason itong babae, kahit hindi pa siya patay ngayon ay mamamatay din siya mamaya. Ayon naman ni Chengzi na hindi raw dapat na mamamatay itong babae dahil malaki ang kanyang maibigay na tulong sa kanila na kanilang mapabagsak ang nasa posisyon ng kanilang settlement. Sa sinabi ni Chengzi ay nagulat itong si Liu Zie dahil malubha na raw ang lason sa katawan nitong babae, paano naman nilang dalawa na mailigtas ang kanyang buhay? Itinuro lang naman ng ating bida ang halos walang malay na si Liu Zhu, dahil tama raw si Liu Zie na hindi nila kayang iligtas ang buhay nitong babae.
Ngunit ang lalaki na yun ay kaya niyang ipagpawalang bisa ang lason. Makalipas ang ilang saglit ay hinubad na nga nilang dalawa ang mga damit nitong si Liu Zu habang nakatali ang kanyang mga kamay upang hindi ito makatakas. Makikita naman itong si Liu Zie na kanyang iniisip kung ano na raw ba ang dapat nilang gawin nitong lalaki upang malaman nila kung ano talaga ang lunas ng lason sa katawan ng babae. Tinanong pa niya ang ating bida na kung hindi raw ba siya natatakot na baka habulin sila ng puwersa na nasa likod nitong ginawa ng lalaki kapag ganito ang kanilang ginawa sa kanya. Paliwanag naman sa kanya ng ating bida na sa tingin raw niya na alam ng babae ang tunay niyang pagkatao, kaya ang puwersa na yon ay itinuturing na lang siyang isang basura. Idinagdag pa ni Chengzi na kung sino man daw ang nagdadala ng gulo sa kanila ay malamang nagdadala din sila ng malaking gulo nitong maharlika na babae. Sa paliwanag ni Chengzi ay pinasangayunan naman ito ni Liu Zie, tama raw ang mga hinala ng kanyang kaibigan, dahil yun din ang kanyang iniisip kanina pa. Sa sinabi ni Liu Zie ay hindi na lang nakapagsalita itong si Chengzi sa biglaan na pabago-bago ng iniisip nitong kanyang kaibigan. Samantalang itong si Liu Zu ay dahan-dahan nang naimulat ang kanyang mga mata na kanyang iniisip na sobrang sakit daw ng kanyang ulo, pakiramdam raw niya ngayon na sinipa ng sobrang lakas ang kanyang ulo. Sino raw ba kaya ang mga tao ang gumawa nito sa kanya? Ngunit nang malinaw na niyang nakita ang mga tao na gumawa sa kanya nang hindi kaaya-aya ay dito nakita niya ang pagmumukha ng dalawa na mayroong masamang tingin at nakangiti na tila ba mayroon silang dalawa na masamang binabalak. Kaya agad na bumangon itong si Liu Zu na kanyang tinanong ang dalawa na kung sino raw ba sila, bakit nila siya inatake, hindi raw ba nila alam kung ano ang kanyang pagkakilanlan. Kung hindi nila siya papakawalan ay kanya silang dudurugin hanggang silang dalawa ay magmamakaawa sa kanya. Ngunit makikita lang ang dalawa na hindi pa rin maalis ang kanilang tingin kay Liu Zu na nanlilisik ang kanilang mga mata. Tinanong pa ni Liu Zie ang ating bida na ano raw ba ang dapat nilang gawin sa tao na ito. Mungkahi naman ang ating bida na gawin na lang raw nila ito na katulad ng ligaw na baboy na kanilang nahuli noong nakaraan. Sinabi din nila kay Liu Zu na masyado raw talaga siyang mapalad dahil noong pinatay nila ang baboy noong nakaraan ay sumisigaw pa bago niya sinapit ang kanyang kamatayan. Sa mga sinabi ng dalawa ay binalaan silang dalawa ni Liu Zu na hindi raw siya ang tipo ng tao na maaari lang nilang paglaruan. Ngunit hindi pa natapos magsalita si Liu Zu ay maririnig sa buong lugar ang malakas niyang sigaw dahil walang awa siyang binugbog ng dalawa nang walang tigil. Nang matapos na ang dalawa na kanilang tinuruan ng leksyon si Liu Zu ay makikita ang mukha nito na halos hindi na makilala ng dahil ang buo niyang mukha ay napuno na ng mga bukol dulot ng mga suntok na kanyang tinamo. Kaya upang tumigil na ang dalawa sa paggulpi sa kanya ay inamin ni Liu Zu na ang kanyang sariling dugo ang antidote ng lason, ngayon ay kanya nang inamin sa kanila kung ano ang totoo ay dapat tuparin nila ang kanilang pinapangako na itigil na nila ang paggulpi sa kanya. Kaunting dugo lang ay sapat na upang magamot ang lason. Kung ito ay mapasobra ay magdudulot ito upang mamatay ang kanyang nabiktima. Dahil dito ay agad na kinaladkad ni Chengzi si Liu Zu papunta sa kinaroroonan ng walang malay na katawan ni Miss Guangju. Sinaad pa sa kanya ng ating bida na ang kanya raw buhay ay nakadepende na lang kung siya ay nagsasabi sa kanila ng totoo. Nang nasa harapan na silang dalawa sa walang malay na katawan ni Miss Guang ay nakaramdam naman ng takot itong si Liu Zu na kanyang sinabi sa ating bida na parang masakit raw ang kanyang gagawin sa kanya. Pakiusap itigil niya ito. Makikita na nga na sinugatan na ng ating bida ang isang kamay ni Liu Zu upang magamot na ang lason sa katawan ng dalaga, at kasabay nito ay pinainom ni Chengzi si Miss Guang ng patak ng dugo upang manumbalik na ang kanyang kamalayan. Samantalang itong si Liu Zu ay sumisigaw ng malakas na nanginginig ang kanyang buong katawan na nagmamakaawa sa ating bida na huwag raw niyang higpitan ang paghawak sa kanyang kamay dahil masyadong masakit. Nang matapos na si Chengzi na kanyang painumin ng dugo si Miss Guang ay agad niyang inutusan si Liu Zie na bantayan raw niya itong lalaki at huwag din niyang kalimutan na ibalot ng balat ng lobo ang kanyang sugat, dahil kung magpapatuloy ang paglabas ng kanyang dugo ay matatawag nito ang pansin ng mga halimaw. Sa ibinigay na utos ng ating bida ay agad naman itong pinasangayunan ni Liu Zie at kitang-kita na nakangiti pa ito na kanyang itinali ng mahigpit ang kamay nitong si Liu Zu dahilan upang namimilipit ito sa sobrang sakit. Sa isip-isip naman itong si Liu Zie na itong si Chengzi daw ay mas mababa pa rin sa kanya sa ilang mga aspeto, kahit na maganda ang babae na kanyang tinulungan ay hindi pa rin siya maaakit sa ganoon na babae. Dahil sa katunayan iisang babae lang ang nilalaman ng kanyang puso, iyon ay walang iba kung hindi si Xiaoyu. Makalipas ang ilang saglit ay dahan-dahan na nga na nagkaroon ng malay ang dalaga matapos siyang painumin ng dugo ni Liu Zu.
Samantala nagsaad naman si Liu Zhu sa ating bida na huwag raw siyang mag-alala dahil umepekto na ang dugo na nainom ni Miss Guang, kaya maya-maya ay tuluyan na itong magkakaroon ng malay. Hindi nga nagkamali si Liu Zhu sa kanyang sinabi dahil tuluyan ang nagkaroon ng malay ang dalaga, kaya tuwang-tuwa itong si Liu Zhu na kanyang sinaad sa dalawa na nakita naman daw nila na hindi siya nagsisinungaling, maaari raw ba na kanila na siyang pakawalan. Dito ay nagtanong si Miss Guang sa ating bida na kung siya raw ba ang nagligtas sa kanyang buhay. Tugon naman sa kanya ng ating bida na kaya lang naman niya siya niligtas dahil mayroon siyang dahilan, dahil sa katunayan kanyang narinig ang kanilang pinag-usapan kanina at doon kanyang nalaman na isa siyang babae na marangal, tama raw ba siya? Sa sinabi ng ating bida ay pinasangayunan naman nito ni Miss Guang na isang maharlika ang kanyang pamilya, siya ay galing sa pamilyang Guang. Pero sa kanyang isip-isip na kahit mayroong ibang motibo itong lalaki ay hindi niya maitatanggi na niligtas niya ang kanyang buhay, at baka inilantad din ni Liu Zhu ang tunay niyang pagkakilanlan, kaya wala na siyang dahilan na kanyang itago ang kanyang pagkatao. Makikita naman itong si Liu Zhu na masyadong nainis na kanyang iniisip na ang pamilyang Guang ay kilala ng karamihan, imposible naman daw na hindi malalaman ng lalaki ang pagkakilanlan ni Miss Guangju. Hindi raw talaga niya inaakala na ang dalawang mangmang na ito ang makakasira sa kanyang mga plano. Pero masyadong nagulantang itong si Liu Zhu nang kanyang narinig ang ating bida na kanyang tinanong si Miss Guang na kung ang kanya raw bang ama ay isang manager ng settlement. Maging itong si Miss Guangju ay nagtataka din kung anong ibig sabihin sa kanya ng ating bida, talaga raw ba na hindi alam nitong lalaki kung ano ang kahulugan ng apelyido ng kanyang pamilya, o baka nagpapanggap lang siya na walang alam. Ngunit mas lalong nagulat si Miss Guang dahil seryoso na nagsaad sa kanya ang ating bida na sana sagutin daw niya ang kanyang katanungan na kung ang kanya raw bang ama ay isang manager ng settlement. Kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Miss Guang na kanyang pinasangayunan ang tinanong sa kanya ng ating bida na ang kanyang ama ay isang manager ng settlement, na kanyang iniisip na ang kanila raw pamilya ay pinamumunuan ng daan-daan na mga malalaking settlement, at sa madaling salita sila ang tagapamahala dito. Seryoso pa na pinapakiusap ni Chengzi kay Miss Guang na dahil kanya raw niligtas ang kanyang buhay ay maaari raw ba na kanyang sabihan ng kanyang ama na tulungan niya siya kahit isa lang na beses. Sa kahilingan ng ating bida kay Miss Guang ay tinanong siya ng dalaga na kinakailangan raw niyang malaman kung ano ang kanyang layunin bakit siya humihingi ng tulong sa kanyang ama, dahil sa totoo lang ang pagligtas niya sa kanyang buhay ay hindi mababayaran ng gaano kalaking halaga na pera. Dito ay ipinaliwanag ng ating bida kay Miss Guang kung ano talaga ang kanyang layunin bakit siya humihingi ng tulong, dahil gusto niyang palitan ang kasalukuyan nilang manager sa kanilang settlement, kung ang kanya raw ama ay isang settlement manager ay tiyak na mayroon siyang malaking impluensya, kung matutulungan raw siya ng kanyang ama na isang settlement manager ay tataas ang kanyang tsansa na siya ay mananalo laban sa kasalukuyan nilang settlement manager. Nang dahil sa paliwanag ng ating bida ay makikita ang mukha ni Miss Guang na ito ay labis na nadismaya, dahil ganito lang raw pala ang hinihiling sa kanya ng lalaki na tumulong sa kanya, ang ganitong sitwasyon ay madali lang para sa kanilang pamilya. Sinabi din ng ating bida kay Miss Guang na kanya raw naiintindihan na mahirap ito na desisyon para sa kanya, at marami din silang isasakripisyo, marahil nandito din siya sa dungeon upang mangolekta ng mga supply at magkaroon ng mga karanasan. Mula ngayon ay pwede nila siyang samahan ng kanyang kaibigan bilang kanyang bodyguard dito sa loob ng dungeon. Sa sinabi ng ating bida ay nagtanong sa kanya si Miss Guang na bakit gusto nila na kanya silang maging bodyguard dito sa loob ng dungeon. Pero sinabi lang sa kanya ng ating bida na mula raw ngayon ang kanilang makukuha ng mga supply dito sa loob ng dungeon ay mapapasa kanya, kanila na lang itong ibibigay sa kanya, basta kanyang ipapangako na tutulungan niya siya. Maging itong si Liu Ziye ay nagulat din sa desisyon ng ating bida, dahil hindi niya inaakala na ito raw pala ang kanyang layunin bakit kanyang niligtas ang buhay ng babae. Sabay nakangiti na tumugon si Liu Ziye sa ating bida na huwag na raw niya siyang alalahanin para dito dahil wala naman siyang opinyon sa desisyon ng kanyang kaibigan. Sa isip-isip naman nitong ating bida na magkaedad lang raw silang dalawa nitong si Liu Ziye, ngunit mas mahinahon pa siya at mas mabilis makapagdesisyon kumpara sa kanya. Samantalang itong si Miss Guang na nakikinig sa dalawa ay kanyang iniisip na kahit medyo pabigla-bigla raw mag-isip itong lalaki na tumulong sa kanya, pero baka masaya ang maglakbay dito sa loob ng dungeon kasama silang dalawa. Sabay ipinakilala ni Miss Guang ang kanyang pangalan sa ating bida, sinaad pa niya na ngayon raw ay gagawa silang dalawa ng isang kasunduan. Dito ay makikita na nagkamayan na nga silang dalawa bilang kanilang kasunduan.
At pinakilala din ng ating bida ang kanyang pangalan kay Miss Guangju, siya raw ay si Zhao Chengzi at ang lalaki naman sa kanilang likod ay si Liu Ziye ang kanyang mabait na matalik na kaibigan. Nang nakita ni Liu Zhu ang ginawa ni Miss Guang sa ating bida ay masyado siyang nainis dahil ang isang marangal na anak ng pamilyang Guang ay mayroong pisikal na kontak sa isang mababang tao. Hindi raw ito maari, paano raw ba ang isang babae na katulad niya ay magiging karapat-dapat para sa kanyang batang Panginoon? At nang gagalaiti na lang itong si Liu Zhu sa sobrang inis dahil kapag malalaman raw ito ng kanyang young master na ganito ang ginawa ni Miss Guang sa isang mababang tao ay talagang hindi niya ito magugustuhan. Habang itong si Miss Guang ay naging seryoso ang kanyang tingin kay Liu Zhu na kanyang tinanong ang ating bida na kung ano raw ba kaya ang kanyang gagawin nitong lalaki na nagtraidor sa kanya. Nang narinig ni Liu Zhu na si Miss Guang ay mayroong masamang binabalak sa kanya ay masyado siyang nabigla na nakaramdam ng matinding takot. At sa katanungan ni Miss Guang ay tinugon sa kanya ng ating bida na ngayon daw ay isa na silang grupo kaya nasa kanya ang desisyon kung ano ang nararapat na gawin sa tao na nagtraidor sa kanya, at kanya na lang itong iisipin bilang regalo. Itong si Liu Zhu nang kanyang narinig ang desisyon ng ating bida ay sumisigaw ito na nagmamakaawa kay Miss Guang na sana kanya siyang patawarin, huwag niya siyang patayin. Habang dahan-dahan na tumayo si Miss Guang ay kanyang pinasangayunan ang sinabi sa kanya ng ating bida na siya na ang bahala kung ano ang nararapat niyang gawin sa tao na nagtraidor sa kanya. Ngunit nabigla si Miss Guang dahil nakita niya ang isang tela na gawa sa balat ng lobo, kaya nasabi na lang ni Miss Guang na kung si Chengzi raw ba ang naglagay nito sa kanya upang hindi maamoy ng mga halimaw ang sugat na kanyang tinamo. At hindi maalis ang tingin ng dalaga sa ating bida dahil bagaman mukhang magaspang raw ang ugali ni Chengzi ay nakita naman niya na masyado itong maalalahanin. Sabay kinuha ni Miss Guang ang punyal na mayroong mga lason. At nang nakita ni Chengzi na gagamitin ni Miss Guang ang punyal na mayroong lason ay kanyang pinaalalahanan ang dalaga na kung ang punyal raw na mayroong lason ang kanyang gagamitin ay wala pa rin itong epekto dahil ang dugo ng lalaki ang antidote para sa lason. Umiiyak naman itong hangal na kanyang pinasangayunan ang sinabi ng ating bida na ang kanyang dugo ang gamot sa lason, ituring na lang raw siya ni Miss Guang na isang basura at pabayaan na lang niya siya dito. Pero napatigil sa pagmamakaawa si Liu Zhu nang sinaad sa kanya ni Miss Guang na wala naman daw siyang balak na kanya siyang lasunin, dahil ang kanya lang gagawin sa kanya ay bigyan ng sugat upang siya ay magdurugo. Sa sinabi ni Miss Guang ay muli na namang nagmamakaawa itong si Liu Zhu na sana patawarin siya ni Miss Guang. Hindi na raw niya gagawin ang kanyang ginawa sa kanya kanina, kung mapapatawad lang raw siya ng kanyang young miss ay hindi na raw siya magpapakita sa kanya sa buo niyang buhay. Iniisip naman itong si Liu Ziye sa kanyang nakita na kaganapan na ito raw ay katulad ng kanyang binabasa na mayroong pamagat na The Domineering Young Lord Falls in Love with Me. Sa libro raw na yun ay mayroong isang dalaga ay magpapatawad sa isang lalaki at sa bandang huli ay kanya itong pinakawalan. Ang mga babae raw talaga ay madaling maawa sa mga lalaki. Ngunit makikita si Liu Zhu na sumisigaw ng malakas sa sobrang sakit, dahil walang alinlangan siya na sinaksak ni Miss Guang sa kanyang balikat. Nang natapos na sa kanyang ginagawa si Miss Guangju ay kanyang iminungkahi sa dalawa na maaari na raw silang umalis dito. Habang seryoso na naglalakad ang dalaga ay hindi naman maalis ang tingin sa kanya ni Liu Ziye na malalim ang kanyang iniisip. Kaya kanyang ibinulong sa ating bida na masyado raw malambot ang puso ng babae na ito. Dahil ang lalaki raw na yun ay pinatay ang apat niyang mga kasama at muntik na din siyang patayin, ngunit sa bandang huli ay hindi pa rin niya pinatay ang lalaki. Nang ipinaliwanag na ng ating bida kung ano ang dahilan kung bakit binigyan lang ni Miss Guang ang lalaki ng sugat ay napagtanto ni Liu Ziye na tama raw pala, muntik na niyang nakalimutan ang ganitong bagay, sinaad pa sa kanya ng ating bida na dito raw sa loob ng dungeon ay ang mga halimaw ay naaakit sa dugo ng mga tao. At napatakip na lang itong si Liu Ziye sa kanyang bibig na halos masuka dahil sinaad sa kanya ng ating bida na ang sa tingin raw niya kay Miss Guang ay isa siyang babae na malamig ang puso, hindi ang babae na malambot ang puso, dahil sa bandang huli ay iniwan niya ang lalaki na duguan upang makuha nito ang atensyon ng mga halimaw, at dahan-dahan na kainin ng mga halimaw ang lalaki, iyon ay 10 beses na mas masakit kumpara agad nila siyang patayin. Nang dahil sa ipinaliwanag ng ating bida ay lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong si Liu Ziye dahil siya raw ay nagkamali, dahil ang babae raw pala na ito ay isang malupit na tao. Makikita naman itong si Liu Zhu na pilit niyang kiniskis sa isang bato ang nakatali sa kanyang mga kamay upang siya ay makatakas. At napamura na lang siya sa ginawa sa kanya ni Miss Guang,
Kapag siya raw ay makaalis dito ay kanyang tinitiyak na kanyang papatayin ang babae na yun sa pinakamasakit na paraan. Bago raw niya siya papatayin ay kanya muna siyang papahirapan upang mabayaran ng babae na iyon ang sinapit niya kanina. Ngunit sa hindi niya inaasahan dahil sa kanyang likod ay makikita ang mga lobo na nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Nang nakita ni Liu Zhu na nasa kanyang likod na pala ang mga lobo ay hindi maipinta ang kanyang mukha sa sobrang takot. Bakit ang bilis raw na dumating dito ang mga lobo? Ito raw ay imposible. At wala na lang siyang nagawa kung hindi kanyang sinigawan ng mga lobo na huwag silang lumapit sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay maririnig sa buong gubat ang malakas na sigaw ni Liu Zhu dahil pinagtulungan na siyang lapain ng mga lobo na naakit sa kanyang mga dugo. Nang narinig ni Liu Ziye ang malakas na sigaw ni Liu Zhu ay nakaramdam siya ng takot na kanyang tinanong ang dalawa na tahimik lang na naglalakad, na kung kinain na raw ba ang lalaki na iyon ng mga halimaw. Sinabi din ni Liu Ziye sa dalawa na ang kanya raw naririnig na ingay ay masyadong nakakabahala. Dito ay nagtanong ang ating bida kay Miss Guang na bakit niya pinatay ang lalaki, kung kanya sanang binuhay ang lalaki ay magagamit nila siya upang malaman kung sino ang nasa likod bakit nagawa ng lalaki na pagbantaan ang kanyang buhay. Idinagdag pa ng ating bida na ang paghahanap sa tunay na may sala sa likod nito ang tanging paraan sa kanyang problema. Sa sinabi ng ating bida ay nakangiti itong si Miss Guang na kanyang sinaad kay Chengzi na masyado raw siyang mabait, dahil palagi niya siyang iniisip. Pero ang sa katunayan wala naman talaga siyang maraming mga kalaban, kaya madali lang niyang mahuhulaan kung sino ang nasa likod nitong planong pagpatay sa kanya. Ayon naman ni Chengzi kay Miss Guang na dahil nangako siya na tutulungan niya sila ay natural kanyang iisipin kung ano ang kanyang sitwasyon ngayon. Kung kanya sanang binuhay ang lalaki ay kahit na papaano ay maaari siyang magsilbi bilang saksi. Malungkot naman na ipinaliwanag ni Miss Guang sa ating bida na kung ang estado raw ng kabilang panig ay masyadong mataas at mayroong buhay na saksi ay magiging mahirap lang ito sa kanya. Sa isip-isip naman nitong ating bida na kahit si Miss Guang ay isang anak ng settlement manager ay mayroon pa rin silang mga problema na hindi nila madaling malulutas. Ngunit sa hindi nila inaasahan dahil mayroong isang halimaw na lobo ang biglaan na lang lumitaw sa kanilang likod para silang dalawa ay lamunin ng buhay. Habang itong si Liu Ziye sa kanilang likod ay hindi din nakapagsalita dahil sa labis na pagkabigla. Natapos ang huling part ng ating kwento nang bigla na lang lumitaw sa likod ng dalawa ang isang dambuhalang malaking lobo na akma na silang lamunin ng buhay. Maging si Liu Ziye na nakakita sa kanilang likod ay masyadong natulala na nakaramdam ng matinding takot. Sa pagpapatuloy, dito ay agad na inactivate ni Chengzi ang kanyang awakening seal na ang Solo Development No. 1, na ang pangalawang epekto na nakakapagpapataas ng agility attribute sa host ng hanggang 300% sa loob ng 1.5 na minuto na mayroong cooldown na aabot sa 15 na minuto. Matapos ma-activate ni Chengzi ang kanyang awakening seal na ang pangalawang epekto ng Solo Development No. 1 ay bigla na lang silang dalawa ni Miss Guang na naglaho sa harapan ng malaking lobo. Makikita silang dalawa na lumitaw sa likod ng malaking lobo ng sobrang bilis, at itong si Miss Guang ay kanya na lang ipinikit ang kanyang mga mata sa sobrang pagkabigla sa biglaan na paglitaw ng malaking lobo sa kanilang kinaroroonan. Habang hindi maalis ang tingin ni Chengzi sa malaking lobo na biglaan na lang lumitaw ay nasabi na lang niya na masyado raw malaki itong lobo na tila ba makikita lang sa isang pantasya. Ang malaking nilalang pala na ito ay isang level 5 na ang Netherworld Wolf King. Siya ang Netherworld dito sa gubat ng dungeon na ang quasi-level 1 boss. Nang nakita ni Miss Guang at Liu Ziye ang Wolf King na papalapit na sa kanila ay nakaramdam sila ng takot na kanilang iniisip na kung ano na raw ba ang kanilang dapat na gawin ngayon. Lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong si Chengzi na kanyang sinisigaw sa ating bida na ang nilalang raw na ito ay isang Wolf King. At mas lalong nagulantang silang tatlo ng kanilang nakita sa buo nilang paligid na napapalibutan na sila ng mga lobo. Ang lahat ng maaari nilang daanan ay naharangan na ng mga lobo. Dahil dito ay sumisigaw na lang itong si Liu Ziye sa sobrang takot na tumulo na ang kanyang mga luha. Dahil napapalibutan na raw sila ng mga lobo, talagang dumating pa raw dito ang Wolf King upang maghigante sa kanila nang dahil sa ginawa nila sa kanyang kauri kanina. Sa sinabi ni Chengzi ay nagsaad lang sa kanya ang ating bida na pumatay raw silang dalawa kanina ng maraming mga lobo, kaya nararapat lang sa kanila ang ganitong pag-atake ng mga lobo. Hindi naman makapaniwala itong si Liu Ziye sa reaksyon ni Chengzi kahit napapalibutan na sila ng mga lobo maging ang Wolf King, sinaad pa niya sa ating bida na huwag raw itong magsalita ng mga walang kabuluhan.
Habang mahigpit na hinawakan ni Chengzi ang kanyang sandata ay kanya namang inutusan si Liu Zie na kanya raw protektahan si Lady Guan. Gamitin raw niya ang kanyang slingshot sa pagprotekta dahil siya naman ay kanyang lalabanan nitong mga lobo para kanyang patayin. Ngunit nabigla itong si Chengzi dahil sinigawan siya ni Liu Zie. Ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na kanyang papatayin ang Wolf King? Hindi raw ba niya alam na mayroon pang 4 na mga maliliit na mga lobo? Paano naman niya maprotektahan si Lady Guang na isa lang hamak na level 2? Ngunit seryoso lang na hinanda ni Chengzi ang kanyang sandata dahil kinakailangan raw niya na mapatay itong Wolf King. At kanya din iniisip na mula raw na umabot siya sa level 4 ay mas lalong bumaba ang mga experience points na kanyang nakukuha sa pagpatay ng mga ordinaryong lobo. Kung gusto raw niyang umabot sa level 5 ay kinakailangan niyang mapatay itong Wolf King. Ito din ang dahilan kung bakit hindi niya pinigilan si Lady Guang na kanyang patayin ang lalaki na yon. Kinakailangan raw talaga niya na matalo itong Wolf King dahil ito ang tangi niyang hakbang upang mas lalo pang siyang lumakas. Ngunit napatigil sa kanyang iniisip si Chengzi dahil bigla siyang tinawag ni Miss Guang. Sinaad pa ng dalaga sa ating bida na sandali lang raw muna dahil mayroon siyang ibibigay sa kanya. Sabay mayroong kinuha sa kanyang bulsa itong si Miss Guang na kanyang sinabi kay Chengzi na sabi raw ng karamihan na kapag gusto ng isang tao na gawin ng mabuti ang kanyang trabaho ay kinakailangan na mas pagandahin pa nila ang kanilang mga kagamitan. Ang buto raw na punyal na sandata ay masyadong mababa ang kalidad. Kaya bibigyan niya siya ng sandata na mas naaayon sa kanyang pakikipaglaban. At dito kinuha ni Miss Guang ang isang blade na maaaring gamitin ng ating bida para kanyang patayin ang hari ng mga lobo. Sinaad pa ni Miss Guang sa ating bida na ang sandata raw na ito ay hindi gaano kagandang gamitin, ngunit mas malakas ito kumpara sa kanyang punyal na galing sa buto ng lobo. Nang nakita ni Liu Zie na kinuha lang ni Miss Guang ang isang punyal sa kanyang bulsa ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha na hindi makapaniwala, dahil paano raw ba nakasya ang isang punyal sa maliit lang na bulsa ni Miss Guang. At nang nasa kamay na ni Chengzi ang blade na ibinigay sa kanya ni Miss Guang ay masaya naman siya na nagpapasalamat, malaking tulong na raw ito upang kanyang matalo ang Wolf King. Kasabay nito ay dali-dali na tumakbo si Chengzi upang kanya nang harapin ang Wolf King na nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanila. At nagulat ang Wolf King dahil itong si Chengzi ay biglaan na lang lumitaw sa kanyang itaas upang maglunsad na ng pag-atake. At iniisip nitong ating bida na hindi raw siya dapat na umasa sa kanyang lakas upang kanyang matalo itong malaking halimaw. At nakaramdam ng bahagyang gulat itong si Chengzi dahil mabilis na iniba ng Wolf King ang kanyang posisyon upang kanyang mahuli ang ating bida na tumalon ng mataas para siya ay atakehin. Kaya naisip na lang nitong si Chengzi na kinakailangan raw niyang matagpuan agad ang blood red core ng halimaw, para kanya itong wasakin, dahil iyon lang ang tanging paraan upang siya ay manalo sa laban. Dito ay binigyan ng saksak ni Chengzi ang likod ng Wolf King upang mabawasan ang kanyang HP. Nasabi din niya habang nakatingin sa core ng halimaw na malaki raw ang kanyang tsansa na manalo nitong halimaw kapag ang direksyon na yun na parte sa katawan ng halimaw ang kanyang puntiryahin. Pero hindi raw talaga niya inaasahan dahil itong halimaw na ito ay tila ba kanyang nalalaman kung ano ang kanyang iniisip dahil alam na niya kung saan siya dapat na umatake. At habang papasugod kay Chengzi ang alagad na lobo ng Wolf King ay nasabi na lang nitong ating bida na ang ginawa raw ng Wolf King ay isang bitag sa simula pa lang. Mukhang matalino din pala itong Wolf King na katulad ng mga tao, pero kahit gaano kataas ang talino nitong Wolf King ay mas matalino pa rin ang mga tao kumpara sa kanya. Dito ay makikita ang isang alagad ng Wolf King na sobrang lapit na sa ating bida para kanya na itong lapain, pero nakangiti lang itong si Chengzi na kanyang iniisip na hindi raw talaga niya naisip kanina na kanyang makakaharap dito ang Wolf King. Nasabi din niya na itong level 2 na lobo ay hindi na banta para sa kanyang buhay. Kaya madali na lang niya itong matatalo, dahil isa na siyang level 4 na mayroong 89% HP at mayroong experience points na 50, at ngayon kanya nang i-activate ang kanyang solo development number 1 na gold seal, na ang unang epekto na ang lahat niyang mga katangian ay tataas ng 15%, matapos niyang nakuha ang Book of Eternal Evolution, siya na bilang host ay makakakuha ng 22.5% na boost. Sabay inatake ni Chengzi ang lobo sa pamamagitan ng kanyang bagong seal na nakuha niya sa isang level 2 na Netherworld Bone Wolf, na ang bronze seal na Wolf Bloodthirst na mayroong epekto na ang kanyang bilis ay tataas ng 15%. Sa ginawang atake ng ating bida ay nakaramdam siya ng tuwa, dahil ang mga diskarte raw na ginamit sa kanya nitong mga lobo ay walang epekto sa totoong kapangyarihan.
Nang nakalapag na sa lupa itong si Chengzi ay makikita pa rin itong mga lobo na hindi maalis ang kanilang tingin sa ating bida, na tila ba nanggigigil na gustong makabawi sa ginawang atake sa kanila ni Chengzi. At agad na tinawag ng ating bida ang pansin ni Liu Zie, na kanyang binigyan ng hudyat na ito na raw ang kanyang pagkakataon para lituhin ang mga lobo. Dahil sa hudyat ni Chengzi ay agad naman itong pinasangayunan ni Liu Zie na ngayon ay kasalukuyang level 2 at mayroong HP na 77% at may kabuuhan na experience points na 73%. At dito ay inactivate na nga ni Liu Zie ang kanyang gold seal na Great Proficiency No. 1 na ang weakness detection na kayang makita ang kahinaan ng kanyang target na hindi hihigit sa level 5 na antas kaysa sa antas ng host. Kasabay nito ay kanya nang inatake ang mga lobo kung saan ang kanilang mga kahinaan, samantalang itong si Chengzi ay mabilis din na kumilos para kanya din atakihin ang mga alagad na lobo ng Wolf King. Habang nahihirapan pang makakita ang dalawang lobo ay ginamit naman ito na pagkakataon ni Chengzi para kanyang patayin ang mga halimaw, matapos niyang patayin ang isa ay mabilis siyang lumitaw sa isa pang lobo para kanyang saksakin ng kanyang punyal ang kanilang mga core upang agad itong mawalan ng buhay. Hindi nga nabigo sa kanyang plano itong si Chengzi dahil mabilis niyang napatay ang mga alagad na lobo ng Wolf King nang walang kahirap-hirap. At napangiti na lang itong ating bida dahil silang dalawa raw ni Liu Zie ay nagtatrabaho ng mabuti katulad nito ngayon. Sa pagtutulungan ng dalawa ay hindi mapigilan ni Miss Guang na humanga sa kanilang dalawa, dahil mabilis nilang napatay ang ibang mga lobo nang dahil sa kanilang pinakitang kombinasyon. Mayabang pang tinanong ni Liu Zie si Miss Guang na kung nagkamali raw ba ito sa kanyang inaakala na silang dalawa ng kanyang kaibigan ay walang lakas na talunin itong mga lobo. Samantala nang nakita ng Wolf King na naubos na ang kanyang mga tagasunod na mga lobo ay sumisigaw ito ng napakalakas na kanyang ginamit ang kanyang kasanayan na ang Bronze Seal na ang Wolf Blood Thirst upang madaragdagan ang kanyang bilis ng 15%. Nang nakita ni Chengzi na ginamit na ng Wolf King ang kanyang seal ay kanya itong hinamon, na lumapit raw ito sa kanya upang matapos na ang kanilang laban. Ngunit nagulat silang tatlo dahil imbis sa ating bida aatake ang Wolf King ay mabilis itong kumilos papunta sa kinatatayuan ng dalawa. Dahil sa hindi inaasahan na kilos ng Wolf King ay wala na lang nagawa itong si Liu Zie kung hindi sumisigaw ng malakas na humihingi ng tulong, habang itong si Miss Guang ay hindi maalis ang kanyang tingin sa Wolf King na papalapit na sa kanila. At wala na nga silang nagawa kung hindi kanila nalang hinihintay ang kanilang kamatayan sa kamay nitong nagwawala na Wolf King. Samantalang itong si Chengzi ay kanyang sinigawan ng dalawa na yumuko agad sila sa lupa dahil kanyang gagamitin ang isa pa niyang kasanayan para mapigilan ang Wolf King. Habang hinahanda ni Chengzi ang kanyang sarili para sa kanyang isasagawang atake ay nasabi na lang niya na sa pamamagitan raw ng paggamit niya nitong kanyang pinakamalakas na kakayahan ay kanyang maliligtas ang buhay ng kanyang dalawang kasama. Makakaya raw niyang patayin ang Wolf King sa ganitong atake, ngunit para makasiguro na kanyang mapapatay ang halimaw ay kanyang ibubuhos ang kanyang lakas para sa ganitong atake. Makikita sa buong paligid ni Chengzi na ito ay pinapalibutan na ng maraming mga apoy, dulot ng isa pa niyang seal na ang Fire Enchantment. Kasabay nito ay pinakawalan na nga ni Chengzi ang kanyang apoy papunta sa direksyon ng halimaw. Nang dahil sa atake ni Chengzi ay makikita ang Wolf King na ito ay natupok ng malaking apoy na pinakawalan ng ating bida, habang ang dalawa sa ibaba ng Wolf King ay biglang-bigla na nakaramdam ng matinding takot nang dahil sa lakas ng isinagawang atake ni Chengzi. Nang dahil sa lawak ng apoy ay halos hindi na makikita ang imahe ng Wolf King sa buong lugar. Bagkus maririnig lang sa kanya ang kanyang malakas na sigaw dulot ng init ng apoy na bumabalot sa kanyang buong katawan. Nang dahil sa lakas ng atake ni Chengzi ay tumilapon ang Wolf King sa malayo, makikita ang lawak ng atake ng ating bida na ito ay umabot sa ibang bahagi ng gubat. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang nasaksihan, kaya nasabi na lang nitong si Liu Zie na hindi raw talaga niya inaakala na ganito pala kalakas si Chengzi. At mas lalo pa silang dalawa na nabigla dahil nang nawala na ang malaking apoy ay nakita nila ang malaking pinsala sa lugar na dinaanan ng apoy ng ating bida. Kaya nasabi na lang nitong si Miss Guang sa kanyang sarili na kahit ang nasa kanilang pamilya raw na hindi bababa sa level 8 ay hindi magagawa ang ganito kalakas na atake. Imposible naman daw na ang isang tao na nag-awaken na mas mababa pa ang level sa level 5 ay nakapasok sa ganitong dungeon. Kaya nagtataka siya kung ano na raw ba talaga ang level ngayon ni Chengzi matapos niyang mapatay ang Wolf King.
Upang makumpirma ni Miss Guang kung ano na talaga ang level ni Chengzi ay kanyang tinanong si Liu Zie na kung ano raw ba ang kanilang mga level. Ayon naman ni Liu Zie na ang level raw ngayon ni Chengzi ay level 4 samantalang siya ay level 2. Sa nalaman ni Miss Guang ay hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida dahil ang isang tao raw na nag-awaken na nasa antas ng level 4 ay nagawa ang ganitong hindi kapanipaniwalang lakas ng kapangyarihan. At bukod pa raw dito ang nakita niya kanina ay nilagyan niya ng kapangyarihan ng apoy ang blade na sandata, sa kanya raw kasalukuyan na level ngayon ay dapat mayroon lang siyang isang seal na magagamit, kaya ito dapat ang una niyang seal, ngunit kung ito pa ang kanyang unang seal ay dapat mahina lang ito na naaayon sa kanyang level. At napangiti na lang itong si Miss Guang dahil nagawa raw ni Chengzi na lumikha ng ganoon kalakas na atake kahit masyado pang mababa ang kanyang level. Nakahanap raw siya ng isang tao na mayroong magandang talento na matagal nang hinahanap ng kanyang ama. At napangiti na lang itong ating bida dahil sa wakas raw ay natapos na niyang patayin ang Wolf King. Kasabay nito ay nag-activate ang epekto ng forehead seal ng ating bida, dahil ito ay nakakuha ng 75 na experience points. Kasabay nito ay inanunsyo din ng system na si Zhao Cheng ay nag-level up, ngayon isa na siyang level 5, ang kanyang Book of Eternal Evolution ay nag-activate, pinapakiusap pa nito na pumili raw ang ating bida sa tatlong mga seal. Ang una ay isang headshot na bronze seal, ang pangalawa ay disaster bronze seal at ang pangatlo ay wolf bloodthirst na isang bronze seal na mayroong epekto na madaragdagan ang bilis ng 15%. Sa nakitang pagpipilian ng ating bida ay kanyang iniisip na mayroon raw palang mga karagdagang paliwanag nitong mga seal na ang wolf bloodthirst. Nangangahulugan lang ito na kung nakita raw niya ang isang partikular na seal na nag-activate ay maaari siyang makakuha ng karagdagang impormasyon kapag nakuha niya itong ganitong seal sa kanyang pagpipilian. Kaya dapat raw ba niyang piliin ang wolf bloodthirst na alam na niya kung ano ang mga epekto, o baka magbabakasakali na lang siya nitong iba kung maganda ba ang mga epekto kapag kanya nang nakuha. Naisip din ng ating bida na bagaman ang Wolf Nature Bloodlust ay mayroong dissenting epekto ay halata naman na ang Series World Attribute ay mayroong mas mataas na potensyal sa paglago. Kaya ngayon ay handa siyang isugal ang kanyang kapalaran, kaya ang kanyang pipiliin ay itong Headshot Strike number 1. Dahil nakapili na ang ating bida sa tatlong mga seal na kanyang pagpipilian ay inanunsyo sa kanya ng system na kanya raw nakuha ang bagong Bronze World na attribute na ang Headshot Strike number 1. Ipinakita din ng system ang maaring epekto nitong seal, pagkatapos raw niyang gamitin ang word attribute ay ang susunod niyang atake ay tiyak na mayroong critical na pinsala, na 150% na critical na damage, at nabago din ang eternal word attribute na ang eternal evolution dahil mayroon na itong epekto na ang cooldown ay bababa sa 10 na minuto. Nang nalaman ni Chengzi kung ano ang epekto ng kanyang bagong kinuha na seal ay nakaramdam siya ng tuwa dahil nagkaroon na naman daw siya ng isa pang combat type word attribute na katulad lang sa flame enchantment, kahit isa lang raw itong karaniwan na epekto pero kapag kanya itong isasama sa iba pa niyang mga epekto ay maaaring makapagbibigay ito ng isang atake na tatapos sa mahalagang sandali. Gayunpaman ipagpaliban raw muna niya itong kanyang pag-iisip nitong kanyang bagong nakuhang seal, dahil sa ngayon ay kinakailangan muna niyang balatan nitong Wolf King na kanyang napatay at kunin ang mga mahalagang bahagi sa kanyang katawan na maaari niyang magagamit. Matapos kunin ni Chengzi ang ibang bahagi sa katawan ng Wolf King ay nagtataka si Miss Guang na kanyang tinanong ang ating bida na ano raw ang kanyang dahilan bakit niya kinuha ang ibang bahagi sa katawan ng lobo. Sa katanungan ni Miss Guang ay ipinaliwanag sa kanya ni Chengzi kung ano ang dahilan bakit niya ito kinuha. Dahil maaari raw niya itong ipagpalit ng mga iilang mga supplies at mga ticket para makapasok sa mga dungeon, at isa pa ang ibang mga bahagi nito ay maaari din niyang gawin ng mga sandata at mga damit. Ang mga ganitong mga bagay ay bihirang makuha sa loob ng kanilang settlement, ngunit ayon sa kanilang ginawang kasunduan kanina ang mga bagay na ito ay pagmamay-ari lahat ni Miss Guang. Nang dahil sa paliwanag ng ating bida ay mas lalo pang nagtataka si Miss Guang na kanyang tinanong ang ating bida na paano raw naging bihirang bagay ito sa kanilang settlement, na kanya na lang iniisip na itong bangkay raw at mga buto ng halimaw mula sa mababang antas ng dungeon ay kahit ang mga pinakamababang alipin sa kanilang pamilya ay kapag kanila itong makita ay hindi sila mahuhumaling dito. At gaano raw ba talaga kahirap ang settlement na pinanggalingan ng dalawang lalaki na ito? At naalala din ni Miss Guang na lagi raw itinuro sa kanya ng kanyang ama na huwag niyang maliitin ang kapwa niya tao, dahil sa bawat buhay sa kanilang mundo ay mayroong walang hanggang posibilidad. Ngayon ay napagtanto niya na totoo raw pala ang mga sinabi sa kanya ng kanyang ama, dahil kahit nasa maliit na settlement na hindi pa niya nakita ay mayroong mga henyo na katulad ni Chengzi.
Ngunit nagulat si Liu Zie dahil sinaad sa kanya ng ating bida na sa tingin raw niya wala na silang gaanong oras para magtagal dito sa loob ng dungeon. Dahil nararamdaman niya ang pagmamanhid ng kanyang isang braso. Sagot naman sa kanya ni Liu Zie habang nanginginig ang buo niyang katawan na ang tindi raw talaga ni Chengzi, dahil halatang masakit ang natamo niya sa kanyang isang braso at parang nagmamanhid na masyadong malamig ay nakayanan pa rin niya ito. Pakiramdam raw niya tuloy ngayon na parang nagyayelo na ang kanyang buong katawan kapag nakita niya ang isa niyang braso, pero siya ay baliwala lang na tila ba walang naramdaman sa isa niyang braso. Dahil dito napagtanto ng ating bida na kinakailangan na nilang magmadali dahil mas marami pa silang dapat na hanapin na mga halimaw upang makapag-ipon sila ng dagdag na experience points kaya't agad siyang nagyaya kay Liu Zie na dapat na silang umalis. Naisip din ng ating bida na kapag mas tumaas raw ang kanyang level ay mas malaki ang posibilidad na kanyang matatalo ang naghahari sa kanilang settlement, kaya sa pagkakataon raw na ito ay wala siyang dapat na sayangin na oras kinakailangan na niyang humanap ng mas malakas pa na halimaw dito sa loob ng dungeon upang siya ay makapag-level up. Dito ay nagsalita sa kanilang dalawa si Miss Guang na kung gusto raw nilang dalawa na makapag-ipon ng maraming experience points ay hindi sapat na maghanap lang sila ng halimaw kahit saan. Ang mas mainam nilang gawin ay dapat alam nila ang lugar na kung nasaan ang malalakas na halimaw. Nang dahil sa ipinaliwanag ni Miss Guang ay naging interesado ang dalawa na kanilang tinanong si Miss Guang na kung alam raw ba niya kung saan ang magandang destinasyon na dapat nilang puntahan. Sa katanungan ng dalawa ay ipinaliwanag ni Miss Guang na kung ano ang nasa loob nitong dungeon, paliwanag pa niya na sa bawat dimensional dungeon ay mayroong pinakamataas na boss. Ang pagpatay sa pinaka-boss ng dungeon ay nakapagbibigay ng experience points na higit pang mas mataas kumpara sa mga karaniwang halimaw dito sa loob ng dungeon. Hindi lang doon dahil sa lugar kung nasaan ang pinaka-boss ng dungeon ay mayroon din mga kayamanan, ang mga nilalaman ay baka mga crystal stone, mga divine weapon, at baka mga armor equipment, kahit na mahirap patayin ang pinaka-boss sa dungeon ay ito din ang pinakamataas magbigay ng gantimpala kapag kanila itong magawang matalo. Sa ipinaliwanag ni Miss Guang ay pinatigil muna siya sa pagsasalita ni Liu Zie dahil mayroon lang muna siyang isang katanungan. Tanong pa niya na di ba't napatay na nila ang boss nitong dungeon, ang Wolf King raw kanina ay kapag kanila itong titingnan ay obvious naman na yun ay isang boss. Seryoso naman na tumugon si Chengzi kay Liu Zie na ang binanggit raw ngayon sa kanila ni Miss Guang ay ang boss area. Ang ibig sabihin lang nito na ang pinaka-boss nitong dungeon ay kanyang binabantayan ang mga kayamanan upang walang ibang makakuha. At hindi din sila aktibo na lumitaw kahit saan upang maghanap ng kanilang mga biktima, katulad ng ginawa sa kanila kanina ng Wolf King. Ngunit nang magpaliwanag pa sana ang ating bida ay agad naman siyang pinatigil ni Liu Zie dahil hindi na raw kinakailangan na ipaliwanag sa kanya ni Chengzi ng malinaw dahil naiintindihan na niya ang lahat, maging itong si Miss Guang ay hindi na lang nakapagsalita sa ginawang kilos nitong si Liu Zie, kaya naisip na lang nitong ating bida na itong kaibigan raw niya ay medyo kawili-wili. Sabay sinaad ni Chengzi sa dalawa na ang kanila raw malaking problema ngayon ay paano nila hahanapin ang lugar kung nasaan ang pinaka-boss nitong dungeon, hindi na raw sila dapat na magsayang ng oras dito kinakailangan na nilang kumilos para magsimulang maghanap sa boss ng dungeon. Ngunit nagulat si Liu Zie dahil mayroon na namang isang bagay na kinuha si Miss Guang sa kanyang bulsa, sinaad pa sa kanila ni Miss Guang na ang paghahanap raw ng dungeon boss ay talagang nakakainis. Pero sa ganitong uri ng mababang white grade dungeon ay mayroon raw siyang bagay na makakatulong sa kanila para madali na lang nilang mahahanap ang boss ng dungeon. Sa sinabi ni Miss Guang ay dali-dali na lumapit si Liu Zie sa ating bida at kanyang ibinulong kay Chengzi na kung napansin raw ba niya na ang babae na ito ay nagpapakita sa kanila ng kayabangan. Idinagdag pa ni Liu Zie sa ating bida na ang ganito raw na white grade dungeon ay mababa lang para sa kanya, at kani-kanina lang ay halos mamatay na siya dito. Pero kapag makapagsalita ay parang normal lang sa kanya ang mga nangyari sa kanila, at isa pa nagtataka din siya kung saan gawa ang kanyang palda dahil napansin niya na parang kayang buhatin ng bulsa ng kanyang palda ang kahit anong mabibigat na bagay. Seryoso naman na tinugon sa kanya ng ating bida na baka totoo ang kanyang mga sinabi na mayroong mga level ang mga dimensional dungeon, hindi pa raw nila nakita ang buong mundo. Pero dahil anak siya ng isang administrator ay normal lang na mas marami pa siyang alam kumpara sa kanila. At tungkol naman sa paraan kung paano siya kumuha ng kanyang mga gamit ay baka iyon ang kanyang kakayahan mula sa world attribute. Ngunit nagtataka lang itong si Liu Zie na kanyang tinanong ang ating bida na kanya raw napansin na parang kanya raw siyang pinagtatanggol sa kahit anumang mga aspeto, marahil ba na mayroon siyang pagtingin kay Miss Guang.
Natuon naman ang pansin nilang dalawa dahil tinawag ng dalaga ang kanilang pansin dahil nahanap na raw niya ang kanyang kagamitan na makakatulong sa kanila upang mahanap ang boss ng dungeon. Sa kanya namang isip-isip na masyado raw mahal ang item na ito, kaya hindi na lang niya ipapahalata sa kanila kung gaano ito kahalaga. Habang hindi maalis ang tingin ng dalawa sa item na ipinakita ni Miss Guang ay dito ipinaliwanag sa kanila ng dalaga kung ano itong nasa kanyang kamay. Ito ay isang perception pointer at kaya nitong malaman kung nasaan naroroon ang boss dito sa dungeon. Sa hindi nakakaalam ang kalidad nitong basic boss perception pointer ay isang green grade, at sa mga dungeon na green grade pababa ay kaya nitong ituro ng eksakto kung saan banda ang boss ng dungeon, at kung nagtatanong kayo kung paano ito ginawa ay ginawa ito mula sa kayamanan ng green grade dungeon, ito ay karaniwan na ginagamit ng mga kapitan sa grupo kapag pumasok sila sa mga dungeon. Ngunit nabigla si Miss Guang dahil bigla na lang tumalikod itong ating bida na kanyang sinabi sa dalawa na kinakailangan na raw nilang makaalis. Habang itong si Liu Zie ay kanyang sinigawan si Chengzi dahil hindi pa raw niya sinasagot ang kanyang katanungan, huwag raw baliwalain ni Chengzi ang kanyang tinatanong. Makalipas ang ilang sandali ay dito ipinakita ang lugar kung nasaan ang boss ng dungeon, at maririnig din sa buong lugar ang malakas na hilik ng halimaw. Makikita din dito ang tatlo na dumating na sa lugar kung saan ang boss ng dungeon, at lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong si Liu Zie dahil hindi siya makapaniwala na nakikita na niya ng malinaw ang boss ng dungeon. Nasabi din niya habang hindi maalis ang kanyang tingin sa natutulog na boss ng dungeon na kung gaano raw bakabagsik ang halimaw na ito kapag nag-ambala ang kanyang mahimbing na pagkakatulog. Ngunit sa hindi inaasahan dahil bigla na lang nagising ang halimaw dahil mayroon itong naramdaman na mayroong pumasok sa kanyang teritoryo. Ang halimaw pala na ito ay ang Spiked Red Demon Boar. Isang boss ng dungeon, ang kanyang kasalukuyan na level ay level 10, ang halimaw na ito ay nag-iisang boss dito sa loob ng dungeon, siya ang pinakamalakas na bantay ng kayamanan sa dungeon, at kapag napatay siya ay mawawala rin ang buong dungeon at magsasara ang lahat ng pasukan. Ang malaking halimaw na ito ay kilala sa tawag na wild boar, at mag-ingat din sa mga pangil nito maging ang kanyang mga tinik, pati na rin sa kakayahan niyang kayang umintindi ng mga salita. Habang nagtatago ang tatlo sa damuhan ay mapapansin na si Chengzi lang ang mayroong pinakamataas na level sa kanila. Dahil si Miss Guang ay level 1 at itong si Liu Zie ay hamak lang na level 2, sinabi pa sa kanila ng ating bida na ang halimaw raw na ito ay isang level 10, ang ibig lang na sabihin nito ay mayroon na siyang dalawang mga katangian, ang isa ay kayang umintindi ng mga salita, ang ganitong uri na halimaw ay mayroong hindi pangkaraniwan na pisikal na lakas. Kung sila lang raw tatlo ang lalaban sa boss ng dungeon ay mahihirapan silang patayin itong halimaw. Tugon naman ni Miss Guang sa ating bida na tama raw ang kanyang mga hula. Noong bago raw siya pumasok dito sa loob ng dungeon ay binalaan siya ng kanyang guro na kahit mayroon pa raw siyang 5 mga bodyguard ay huwag na huwag nilang gagalitin ang boss ng dungeon. Sinabi din sa kanya ng kanyang guro na bawat boss ng dimensional dungeon ay isang halimaw na lagpas sa normal na pag-iral, at upang mapatay nila ang halimaw ay kinakailangan na mayroon silang kasama na nag-awaken na katulad ang level ng boss ng dungeon na isang nilalang na lumampas sa normal na pag-iral, na kahit mayroong limitasyon na level kung sino ang maaring pumasok ay makakaya niyang pumasok, iyon ang kinakailangan nila para matalo ang boss ng dungeon. Sa ipinaliwanag ni Miss Guang ay sinaad lang sa kanya ni Liu Zie na kung alam na niya kung ano ang dapat na mga kinakailangan para matalo ang boss ng dungeon ay bakit dinala pa niya sila dito. Alam naman niya na masyado pang mababa ang kanilang mga level, ang kanila raw pagpunta dito ay nag-aaksaya lang sila ng oras. Ayon naman ni Miss Guang kay Liu Zie na kaya niya sila dinala dito dahil sa tingin niya si Chengzi ay isang nag-awaken na kasing lakas ng boss dito sa dungeon, isang nilalang na lagpas sa normal na pag-iral. Ngunit pinatigil naman sila sa pag-uusap ni Chengzi dahil mayroon daw mga individual na papunta kung saan sila ngayon. At dito makikita ang mga kalalakihan na nakangiti habang bitbit nila ang kani-kanilang mga sandata upang kanilang tapusin ang boss ng dungeon. Sinaad pa ng isa na ngayong araw daw ay ang kanilang swerte dahil matatalo na nila ang boss dito sa dungeon. Sinisigaw pa nitong leader ng grupo na 10 beses raw siyang pumasok dito sa loob ng dungeon at sa wakas kanya nang nahanap ang pinaka-boss dito, habang makikita naman itong dalawa na seryoso nilang tinitingnan ang mga kalalakihan, sinaad pa ni Liu Zie kay Chengzi na ang mga kalalakihan raw na dumating dito ay parehas mga tanga, balak na raw ba nilang mamatay sa kamay ng halimaw. Ayon naman sa kanya ni Chengzi na ang sa tingin raw niya dito ay hindi sila mga tanga, dahil parang mayroong word attribute sa kanilang grupo, tingnan raw niya ng mabuti ang armas sa kamay ng kanilang leader,
Ang armas na yun ay tinatawag na baril. Nagtataka lang naman na nagtanong sa ating bida si Liu Zie na kung ano raw ba ang bagay na tinatawag na baril, anong pakinabang nito sa pakikipaglaban sa boss dito sa dungeon. Dito ay ipinaliwanag ni Chengzi kung ano ang kakayahan ng armas na baril. Minsan mayroon siyang nakita na mga grupo ng mga tao na gumagamit ng mga armas na baril noong nangangaso sila ng mga mutated na mga lobo sa labas ng kanilang settlement. Sa nakita niya ay sobrang lakas ng armas na baril, ang mga normal na tao ay wala talagang kalaban laban sa armas na tinatawag na baril, maliban na lang kung isa kang number 1 na nag-awaken. Sumali naman sa kanilang pag-uusap si Miss Guang dahil ang mga armas daw na baril ay nanggaling pa sa panahon ng ancient times. Ang mga ginagamit ngayon na mga baril ng mga tao ay replika na lang ng armas ng kanilang mga ninuno. Sabi sa kanya ng kanyang guro na mas nakakatakot daw ang mga sandata ng mga sinaunang tao, dahil kayang burahin ng kanilang mga sandata ang isang malaking settlement na mayroong daan-daang libong mga tao. Sa nalaman ni Liu Zie ay hindi siya makapaniwala sa lakas ng mga armas ng kanilang mga ninuno, ngunit ang kanyang pinagtataka bakit naging ganito na ang kanilang mundo na sinakop na ng mga halimaw, kahit mayroong mga malalakas na armas ang mga sinaunang tao. Siguro kahit na makapangyarihan ang mga armas ng kanilang mga ninuno ay baka mas makapangyarihan pa dito ang word attribute na nakuha ng mga nag-awaken. Narinig din niya na ang mga iilang word attribute na nag-awaken ay maaaring makapagpapabago sa kanilang mundo. Ngunit hindi pa natapos magsalita si Liu Zie ay bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanilang buong lugar. Nasabi na lang nitong ating bida habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa malakas na pagsabog na nagsisimula na raw ang matinding labanan ng grupo ng mga tao at ang boss nitong dungeon. Makikita itong leader ng mga kalalakihan na walang tigil niyang pinaputukan ng kanyang armas ang galit na papasugod sa kanila na wild boar. Tawang-tawa pa itong leader ng grupo habang kanyang inactivate ang kanyang word attribute na bullet formation, na nakapagbibigay sa kanyang armas ng walang tigil na supply ng bala, hanggang sa mawalan siya ng lakas. Sinabi pa niya sa boss ng dungeon na tikman raw niya itong mga bala ng kanyang baril. Habang seryoso na tinitingnan ni Chengzi ang pakikipaglaban ng ibang grupo sa boss ng dungeon ay iniisip naman niya na ngayon raw ay abala pa ang boss nitong dungeon sa mga kalalakihan na umatake sa kanya, ay siguro maaari na niyang kunin ang binabantayan niyang kayamanan kahit hindi pa ito napatay. Kahit marami ng mga bala ang tumama sa katawan ng boss ng dungeon ay halata pa rin sa kilos nito na patuloy pa rin siyang lumalapit sa grupo ng mga kalalakihan, at isa-isa niyang pinagpapatay ang lahat niyang mga dinaanan. Nagtanong naman si Miss Guang sa ating bida na susubukan raw ba niya nakikilos ng parang mangingisdang nakikinabang sa away ng iba at kunin ang credit para makuha ang mga kayamanan. Sa katanungan ni Miss Guang ay tinanong lang siya ng ating bida na kung ano raw ba ang kanyang ibig sabihin. Bigla namang sumali si Liu Zie sa kanilang pag-uusap na kanyang ipinaliwanag sa ating bida kung ano ang ibig sabihin ni Miss Guang. Paliwanag pa niya na ang ibig sabihin raw ni Miss Guang sa mga nangyari sa kanila ngayon ay kanya raw bang sasamantalahin ng gulo para makuha niya ang kayamanan. Sinabi din niya kay Chengzi na dahil hindi daw siya nakapag-aral ay normal lang na hindi niya alam ang patungkol dito. Mabuti na lang mayroon siyang mabait na kapatid na mayroong pinag-aralan, kaya alam niya ang mga ganitong sitwasyon. At sa katunayan mas naiinggit pa raw siya kay Chengzi dahil nagkaroon siya ng isang kapatid na katulad niya na magaling sa maraming bagay. Naisip na lang nitong dalawa na ang tao raw na ito ay ginagamit niya ang lahat niyang pagkakataon upang magpasikat, medyo kahanga-hanga siguro kapag ganito ang kanilang makakasama. Matapos magpaliwanag si Liu Zie ay hinanda na ng ating bida ang kanyang mga kagamitan. Sinaad pa niya sa dalawa na tama raw ang kanilang mga sinabi na iyon talaga ang kanyang iniisip kanina. Dahil mayroon ng mga iilang individual ang nanghihimasok sa kanilang binabalak na labanan ang boss dito sa dungeon ay mas mabuti pa na kanya na lang sasamantalahin ang mga nagaganap upang kanyang kunin ang kayamanan, kung hindi raw dumating ang mga tao na yun at kanilang labanan ang boss ng dungeon ay talagang mahihirapan silang tatlo na matalo ang halimaw. Nang nakita ni Miss Guang ang isang braso ng ating bida ay nakaramdam siya ng pagkabahala na kanya munang pinapatigil si Chengzi sa kanyang binabalak, dahil masyado na raw malaki ang pinsala niya sa kanyang isang braso, dulot ng pananatili dito ng sobrang tagal sa dungeon, pag hindi raw agad ito binigyan ng lunas ay mahihirapan na siyang gumalaw. At mayroong ipinalabas na 2 gamot si Miss Guang upang kanyang ibigay sa ating bida, sinaad pa niya na masyado raw delikado ngayon, kung hindi raw siya makakagalaw ng maayos ay maaari itong magdulot sa pagkasawi ng kanyang buhay sa kamay ng mga halimaw, kaya kunin na niya itong gamot na kanyang ibibigay. Ang pill na ito ay kayang labanan ng paghigop ng kanyang yin, ng low-level na dungeon, kaya epekto ito kapag kanyang gagamitin.
Sa ipinaliwanag ni Miss Guang ay masyadong natuwa itong si Liu Zie dahil halos mamatay na raw siya sa sobrang sakit, sana kanina pa niya ito ibinigay sa kanila upang mawala na ang sakit na kanilang naramdaman. Habang mabilis na ininom ni Liu Zie ang pill na ibinigay ni Miss Guang ay sinaad ni Chengzi sa dalaga na masyado raw magastos kung kanya pa itong tatanggapin sa kanya. Sa kanya naman isip-isip na sinabi sa kanya ni Liu Zie nung nakaraan na ang pagpasok pa lang dito sa loob ng Dimensional Dungeon ay nasa daan-daan na ang babayaran, kaya magkano pa kaya ang halaga ng sandata at nitong dalawang pill na ibinigay sa kanila ni Miss Guang. Si Liu Zie na nakikinig sa sinabi ni Chengzi kay Miss Guang ay lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha dahil kanyang napagtanto na masyado raw palang mahal itong pill na kanyang ginamit. Ngunit nakangiti lang na sinaad sa kanila ni Miss Guang na ang mga ito raw ay maliit lang na bagay para sa kanya. Baka masyadong mahal ang ganitong pill sa kanilang settlement dahil wala ito sa kanila, pero ang totoo ay masyado lang itong mura. Nang dahil sa ipinaliwanag ni Miss Guang ay tinanggap ng ating bida ang pill na ibibigay sa kanya ni Miss Guang, at ito ay nagpapasalamat, balang araw daw ay kanya siyang babayaran sa malaking tulong na kanyang ibinigay, habang itong si Liu Zie ay nawala ang kaba sa kanyang dibdib, natatakot raw talaga siya kanina na baka nagkakahalaga ang isang pill ng lagpas sa 100.